Inagaw nila ang aking mga anak noong ako'y nag-aagaw buhay. Habang dinudugo ako sa malamig na sahig, masayang nagdiriwang ang asawa ko at ang kanyang kabit sa kabilang silid. Walang silbi. Ikulong niyo ang baliw na yan. Pagkasuklam ng lalaking minsan kong sinamba. Ngunit isang bilyonaryo ang dumating upang isalba ako. Mula sa abo, babangon ako upang durugin ang kanilang kasakiman. Handa na ba silang harapin ang impyernong ginawa nila? Dapat nang itapon ng basura pagkatapos nating mapakinabangan, Carlos. Isang malaking pabigat na lamang ang babaeng iyan sa ating mga plano. Ang mga salitang iyon mula kay Doña Olivia ay tila mga lason na pumatak sa pandinig ni Ligaya. Bumatay sa kanyang diwa na kasalukuyan pang nakalutang sa gitna ng kawalang malay. Sa loob ng silid panganakan, kung saan ang amoy ng gamot at antiseptiko ay humahalo sa malansang amoy ng dugo, nakahiga si Ligaya na tila isang lantang bulaklak. Ang kanyang katawan ay manhid, binalot ng epekto ng anesthesia mula sa ginawang operasyon. Ngunit ang bawat salitang binitawan ng kanyang biyenan ay malinaw na humihiwa sa kanyang puso. Dahan-dahang iminulat ni Ligaya ang kanyang mga mata. Ang puting kisame ng ospital ay malabo sa kanyang paningin, tila nababalot ng makapal na hamog. Sinubukan niyang igalaw ang kanyang mga daliri, ngunit ang bawat bahagyang pagkilos ay nagdudulot ng isang matinding kirot sa kanyang puson. Ang sariwang hiwa, kung saan kinuha ang kanyang kambal na anak. Sa kabila ng hapdi, isang matamis na alaala ang sumagi sa kanyang isip. Sa loob ng 9 na buwan, tiniis niya ang hirap, ang pagod, at ang walang katapusang panlalait ni Olivia para lamang sa pagkakataong ito. Inisip niya na ang pagsilang ng mga bata ang magiging susi sa pagtanggap ng pamilya Rodriguez sa kanya. Pero mama, paano ang mga bata? Baka maghanap sila ng gatas ng ina. Ang boses ni Carlos, ang lalaking pinag-alayan niya ng lahat, ay narinig niyang sumagot mula sa kabilang panig ng kurtina. Walang bahid ng pagmamahal o pag-aalala sa tinig nito. Ang tono ni Carlos ay tila nagtatanong lamang tungkol sa isang kagamitan sa bahay na hindi alam kung saan ilalagay. Don't worry, Carlos. Stella is more than ready to take over. Nakahanda na ang lahat ng papeles. Ipinalabas na natin na nagkaroon ng malalang postpartum psychosis si Ligaya at tinangkanyang sakta ng mga sanggol. Sino ang maniniwala sa isang babaeng walang pinag-aralan laban sa atin? Ibigay mo ang mga bata kay Stella. Siya ang mas karapat-dapat na maging ina dahil siya ang may pera at pangalan. Mariing tugon ni Olivia. Ang tunog ng paghakbang ng kanyang mga takong sa makintab na sahig ay tila mga martilyo na bumabaon sa bawat himay-may ng utak ni Ligaya. Isang matinding panginginig ang gumapang sa buong kalamnan ni Ligaya. Hindi ito dahil sa lamig ng aircon, kundi dahil sa isang katotohanang mas malamig pa sa yelo. Ang kanyang asawa, ang lalaking pinagsilbihan niya, nang may buong katapatan, ang lalaking ipinagluto niya araw-araw habang siya ay naghihirap sa pagbubuntis, ay kasalukuyang nakikipagkasundo upang ipamigay ang kanilang mga anak sa ibang babae. Pinilit ni Ligaya na maglabas ng boses, ngunit ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo, tila puno ng mga bubog. Carlos! Ang tanging lumabas ay isang mahinang kaluskos, isang hikbi na hindi man lang nakaabot sa pandinig ng mga taong nasa labas ng kurtina. Ginamit niya ang lahat ng nalalabi niyang lakas upang gumapang palapit sa gilid ng kama. Ang bawat sentimetrong paggalaw ay nagpapahiyaw sa kanyang sariwang sugat. Naramdaman niya ang maligamgam na likido na unti-unting bumabasa sa kanyang benda. Ang kanyang tahi ay nagsisimulang bumukas, ngunit wala siyang pakialam. Ang tanging nasa isip niya ay ang muka ng kanyang kambal na hindi niya pa man lang nasisilayan ng maayos. Nang mahawi ang kurtina, bumungad sa kanya ang anyo ni Carlos. Maayos ang bihis nito, nakasuot ng mamahaling barong, tila galing sa isang selebrasyon. Sa tabi niya ay si Doña Olivia, na ang muka ay puno ng pagkasuklam habang nakatingin sa dugo ang kalagayan ni Ligaya. Carlos, ang mga anak natin,
Nasaan sila? Please, hayaan mo akong makita sila. Pagmamakaawa ni Ligaya. Ang kanyang mga kamay na nanginginig at maputla ay pilit na inabot ang laylayan ng pantalon ni Carlos. Ngunit sa halip na haplos, isang malamig na titig ang ibinalik sa kanya. Bahagyang umatras si Carlos, tila nandidiring madikita ng mga kamay ng kanyang asawa. Ligaya, accept the reality. Hindi mo kayang buhayin ang mga batang yon. Look at yourself. You're a mess. Stella can give them a future. Utang na loob mo pa sa amin na hindi ka namin hahayaan sa kalsada habang nagpapagaling ka sa pasilidad. Pasilidad? Anong sinasabi mo? Tanong ni Ligaya. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok sa gitna ng bawat paghinga. Isang matunog na pagbukas ng pinto ang muling bumasag sa katahimikan ng silid. Dalawang lalaki na nakasuot ng uniforme ng mga gwardya ang pumasok. Kasunod ang isang nurse na may hawak na hiringgilya. Ito na ang tamang panahon para dalhin siya sa ligtas na lugar. Utos ni Olivia habang nakangiti ng may katusuhan. Huwag kang mag-alala, Ligaya. Aalagaan ni Stella ang mga anak ko. Ay, ang mga anak niyo pala. Pero mula ngayon, sa batas at sa paningin ng mundo, ikaw ay isang inang nawalan ng bait. Isang baliw. Hindi ako baliw. Carlos, tulungan mo ako. Ang mga anak ko. Sigaw ni Ligaya. Sinubukan niyang lumaban, ngunit ang kanyang katawan ay tuluyang nanghina. Ang nurse ay mabilis na lumapit at itinuon ang karayom sa kanyang braso. Naramdaman niya ang isang malamig na likido na dumaloy sa kanyang mga ugat. Isang antok na hindi niya mapigilan. Habang unti-unting bumibigat ang kanyang mga talukap, nakita ni Ligaya ang huling anino ni Carlos at Olivia na lumalabas ng pinto. Dala ang dalawang maliit na basket na balot ng asul at kulay rosas na tela. Ang tunog ng yak ng mga sanggol ay tila isang malungkot na himig na unti-unting naglalaho sa pasilyo ng ospital. Ang huling imahe na nanatili sa kanyang isipan bago siya tuluyang lamunin ng kadiliman ay ang maliit na sapatos ng sanggol na nahulog sa sahig, na iwan sa malamig at malungkot na silid na yon. Isang katanungan ang umalingaw-ngaw sa kanyang naglalahong malay. Sa gitna ng ganitong uri ng kadiliman, mayroon pa nga bang puwang ang katarungan para sa isang inang tinalikuran ng mundo? Nang muling magsara ang mabigat na pintong bakal ng ambulansyang naghihintay sa labas, ang huling tunog na narinig ni Ligaya ay ang marahas na pagkakandado ng rehas, ang tunog na hudyat ng simula ng kanyang buhay sa loob ng isang impyernong walang boses. Ang bawat patak ng ulan sa labas ng bintana ay tila mga kuko na kumakamot sa bubungan ng lumang gusali. Isang malungkot na himig na sumasabay sa bawat mabigat na hininga ni Ligaya. Sa loob ng maliit at malamig na silid na yon, ang amoy ng luma at mamasa-masang semento ay nanunuot sa kanyang ilong. Tila ibinabaon siya sa isang libingang buhay. Ang kanyang mga kamay at paa ay nakatali ng makakapal na sinturon sa gilid ng kama. Ang mga balat niya ay nagkulay ubi na dahil sa higpit ng pagkakagapos na pumipigil sa bawat tangkanyang pagkilos. Ang tanging liwanag na nagmumula sa isang bumbilya sa kisame ay tila sumasayaw sa kanyang paningin, kasabay ng matinding kirot na nagmumula sa kanyang tiyan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang paalala ng kawalan ng mga anak na hindi niya mahagkan, ng mga bisig na ngayoy walang laman, kundi ang lamig ng bakal. Ang tunog ng metal na nagkiskisan ay hudyat ng pagbukas ng mabigat na pinto. Pumasok ang isang lalaki na may suot na puting kapa. Ang kanyang mukha ay walang mababakas na awa habang tinitingnan ang duguang benda sa katawan ni Ligaya. Siya si Dr. Salvador, ang taong binayaran ni Olivia upang ituring siyang isang delusyonal na pasyente. Mrs. Rodriguez, kailangan nating tanggapin ang iyong kalagayan. Ang boses ng doktor ay mahinahon, ngunit tila mga patalim na sumasaksak sa pandinig ni Ligaya. You tried to harm your own children, Ligaya.
Ang sabi ng asawa mo, dahil daw ito sa matinding depression, your mind is creating false memories of betrayal to hide your own guilt. Hindi totoo yan. Ninakaw nila ang mga anak ko. Carlos. Si Carlos ang may gawa nito. Hirap na tugon ni Ligaya. Ang kanyang boses ay tila isang kaluluwang nagmamakaawa sa gitna ng disyerto. See? That's what we call a persecution complex. Dagdag ng doktor habang nagsusulat sa kanyang clipboard. Sa tingin mo, lahat sila ay laban sa'yo. Pero dito, we will make sure na magiging okay ka. We will fix your broken mind, even if it takes years. Nang muling bumukas ang pinto, pumasok ang isang anyo na lalong nagpabilis sa tibok ng puso ni Ligaya. Si Carlos, suot ang kanyang mamahaling relo at mabangong pabango na tila isang insulto sa mabahong silid na yon. Lumapit siya sa kama, hindi upang aluin ang asawa, kundi upang tingnan ito ng may halong pagkadiri. Lia, look at you. Ang baho mo na. Ang dumi mo pa. Panimula ni Carlos habang inilalabas ang isang folder mula sa kanyang bag. Sabi ni Mama, I should give you a chance. Pirmahan mo na ang mga papeles na ito. Waive your parental rights, Lia. Give the twins to Stella. She's stable, she's wealthy, at higit sa lahat, hindi siya baliw na katulad mo. If you sign this, we will move you to a better facility. May garden, may masarap na pagkain. Hayop ka, Carlos. Ang mga salita ni Ligaya ay puno ng pait. I gave you everything. My life, my soul. Pati ang mga anak ko, kukunin mo pa? I'm just doing this for your recovery, Lia. You're obsessed with babies that don't even know you. Let go of the illusion. This is your life now. Ang apat na kuta na ito ang magiging mundo mo hanggat hindi mo tinatanggap ang katotohanan. Wika ni Carlos habang inilalapit ang panulat sa nanginginig na daliri ni Ligaya. Sa gitna ng kanyang matinding panghihina, may isang kislap ng apoy na muling nabuhay sa mga mata ni Ligaya. Titig na titig siya sa kanyang asawa, isang titig na puno ng sumpa. Sa halip na hawakan ng panulat, inipon niya ang natitirang laway sa kanyang tuyong bibig at buong lakas na dinuraan ang mukha ni Carlos. Ang pagkabigla sa mukha ni Carlos ay sinundan ng isang marahas na pagpunas ng kanyang pisngi. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Ang kanyang kamay ay bahagyang tumaas, tila handang manakit. Ngunit pinigilan niya ang sarili nang makitang nakamasid ang doktor. Sige, Ligaya, magpakamatapang ka. Bulong ni Carlos, ang boses ay puno ng banta. Mamamatay ka rito na mag-isa. Walang makakaalam kung nasaan ka. Buburahin namin ang pangalan mo sa memorya ng mga anak natin. For them, you are just a tragic mistake of the past. Nang umalis si Carlos, naiwan si Ligaya sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng silid. Ang kanyang labi ay bitak-bitak na dahil sa matinding pagkauhaw. Isang butil ng luha ang dahan-dahang umagos mula sa kanyang mga mata. Bumabagtas sa kanyang maputlang pisngi hanggang sa marating nito ang dulo ng kanyang labi. Dahan-dahan niyang dinama ang alat at basa nito gamit ang kanyang dila, isang maliit na ginhawa sa gitna ng kanyang pagdurusa. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at isinumpa sa sarili na bawat patak ng luha niya ngayon ay babalik bilang mga hampas ng tadhana sa mga taong nagnakaw ng kanyang buhay. Ilang oras ang lumipas nang muling gumalaw ang siradura ng pinto. Ngunit sa pagkakataong ito, ang yabag ng mga paa ay hindi pamilyar. Isang lalaking nakasuot ng itim na uniporme ang pumasok. Ang kanyang mga mata ay nakatago sa ilalim ng isang sombrero. Wala siyang dalang pagkain o gamot. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang hiringgilya na may lamang itim na likido na tila isang anino ng kamatayan na handang sumakmal sa kanya. Dahan-dahan itong lumapit sa kama ni Ligaya. Ang malamig na dulo ng karayom ay humalik sa kanyang balat. Nanlaki ang mga mata ni Ligaya sa takot habang nakatitig sa lalaki. Isang katanungan ang nabuo sa kanyang isipan bago ang lahat ay tuluyang maglaho.
Ito na ba ang katapusan ng kanyang pagdurusa? O isa na namang bagong kabanata ng mas matinding kadiliman? Ang malamig na dulo ng karayo may tila isang malupit na halik sa balat ni Ligaya, isang hudyat ng kamatayang dahan-dahang gumagapang sa kanyang mga ugat. Sa gitna ng malabo at madilim na silid, nakatitig siya sa mga mata ng lalaking walang mukha. Isang estranghero na piniling tapusin ang kanyang hininga, kapalit ng salaping binitawan ng mga Rodriguez. Wala nang lakas si Ligaya na sumigaw. Ang kanyang boses ay tila nalunod na sa daluyong ng dusa. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, inihahanda ang sarili sa huling sandali ng kanyang paghihirap, habang ang isang tahimik na panalangin para sa kanyang mga anak ang huling namumutawi sa kanyang isipan. Ngunit sa sandaling ang kamatayan ay isang mantsa na lamang ang layo, isang marahas na pagtulak sa pintuan ang nagpabago sa takbo ng tadhana. Ang kahoy na pinto ay bumagsak ng may matinding puwersa, dahilan upang ang hanging nanggagaling sa pasilyo ay humampas sa loob ng silid. Isang bulto ng lalaki ang mabilis na kumilos, tila isang aninong puno ng puot at proteksyon. Sa isang iglap, bago pa man maitulak ang lason sa hiringgilya, isang malakas na paghawak sa braso ng salarin ang pumigil dito. Nasundan ito ng isang mabilis na pag-ikot at pagbagsak ng katawan sa sahig. Isang komprontasyon na hindi na kailangan pa ng ingay upang maunawaan ang tindi ng puwersang ginamit. Leah! Leah, listen to me! Dito ka lang sa akin. Safe ka na! Ang boses na yon ay bago sa pandinig ni Ligaya. Malalim, baritono at puno ng isang uri ng pag-aalala na matagal na niyang hindi nararamdaman. Idinilat ni Ligaya ang kanyang mga mata at nakita ang isang lalaking may matatalas na mga mata ngunit may malambot na titig. Si Gabriel, sa likuran nito, isang matandang lalaki na may tindig ng isang hari, ang dahan-dahang pumasok sa silid. Suot nito ang isang mamahaling itim na Amerikana na tila nagbibigay ng liwanag sa madilim na kuta ng asilo. Sa bawat hakbang nito, ang awtoridad ay tila lumulukob sa buong paligid. Nang makita ng matanda ang kalunos-lunos na kalagayan ni Ligaya, ang mga bakas ng sinturon sa kanyang mga bisig, ang maputlang mukha at ang benda sa kanyang tiyan na muling nabahiran ng pulang likido, ang kanyang mga balikat ay bahagyang nanginig. Isang butil ng luha ang dahan-dahang humulagpos mula sa kanyang mga mata, bumabagtas sa mga kulubot ng kanyang pisngi na puno ng kasaysayan at pait. Ang aking apo. Ang boses ni Javier Alonso ay gumaralgal, puno ng pagsisisi at matinding galit. Lumapit siya at hinawakan ang nanginginig na kamay ni Ligaya. Patawarin mo ako, Ligaya. Masyadong matagal bago kita nahanap, pero sumusumpa ako sa puntod ng iyong ina. Hindi na sila makakahinga ng maluwag simula sa araw na ito. Hinding-hindi ko hahayaang saktan ka pa nila muli. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ni Ligaya ang marahang pagtanggal ni Gabriel sa mga gapos na pumipigil sa kanyang kalayaan. Ang bawat pagkakalag ng sinturon ay tila pagtanggal ng tinik sa kanyang puso. Nang tuluyan siyang makalaya, ang matinding pagod at ang impeksyon sa kanyang sugat ay tuluyan ng nanalo sa kanyang katawan. Ang kanyang paningin ay nagsimulang maglaro. Ang paligid ay unti-unting umiikot. Bago pa man siya tuluyang bumagsak, naramdaman niya ang matitipunong bisig ni Gabriel na sumalo sa kanya. Isang init na hindi nagmumula sa lagnat, kundi sa isang tunay na pagkalinga ang dumampi sa kanyang balat. Marahang ipinatong ni Gabriel ang kanyang sariling coat sa nanginginig na mga balikat ni Ligaya. Ibinabalot siya sa amoy ng kaligtasan at bagong pag-asa. I've got you, Leah. Hindi ka na nila muling mahahawakan. I'm taking you home. Bulong ni Gabriel sa kanyang tainga. Bago tuluyang lamunin ng dilim ang kanyang malay. Nang muling magising si Ligaya, ang unang nadama ng kanyang mga daliri ay ang lambot ng isang mamahaling seda. Ang hangin sa paligid ay hindi na amoy antiseptiko, kundi amoy ng sariwang lavender at mamahaling pabango.
Ang kanyang katawan ay nakahiga sa isang kama na tila gawa sa mga ulap, malayo sa matitigas na bakal ng asilo. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at bumungad sa kanya ang isang marangyang silid na puno ng ginto at puting disenyo. Sa tabi ng kanyang kama, may isang maliit na telebisyon na nakabukas sa mahinang volume. Isang balita ang kasalukuyang ipinapakita. Isang malaking pagdiriwang sa mansyon ng mga Rodriguez. Nakita ni Ligaya sa screen si Carlos at si Stella, nakangiti at tila walang bahid ng kasalanan, habang may hawak na dalawang sanggol na balot ng puting tela. Ang headline sa ilalim ay malinaw na nagsasabi, "Ang binyag ng mga tagapagmana ng Rodriguez, isang bagong simula para sa pamilya." Isang matinding hapdi ang muling gumuhit sa puso ni Ligaya. Habang siya ay nakikipaglaban para sa kanyang buhay, ang kanyang mga anak ay ginagawang dekorasyon sa huwad na kaligayahan ng kanyang mga kaaway. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa malambot na kumot. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang determinasyong hindi pa niya naramdaman noon. "Magdiriwang kayo ngayon," bulong ni Ligaya sa kanyang sarili. Ang boses ay puno ng lamig na tila yelo. "Pero pangako ko sa bawat luhang pumatak mula sa aking mga mata, ang bawat tawa ninyo ay papalitan ko ng isang habambuhay na pagsisisi." Sa pintuan ng silid, nakatayo si Gabriel, tahimik na pinagmamasdan ang nagising na mandirigma. Ang katanungang naiwan sa hangin ay hindi na kung paano siya mabubuhay, kundi kung hanggang saan ang kayang gawin ng isang inang inalisan ng lahat kapag ang kapangyarihan ay nasa kanyang mga kamay na. Ang paglipas ng panahon ay tila isang banayad na agos ng ilog na dahan-dahang humuhugas sa malulubhang sugat ng kahapon. Sa loob ng 2 taon, ang marangyang mansyon ng mga Alonso sa ibang bansa ay nagsilbing isang kanlungan kung saan ang bawat sulok ay puno ng katahimikan at pagkalinga. Ang sugat sa katawan ni Ligaya mula sa operasyon ay naghilom na nag-iwan ng isang manipis at maputing guhit sa kanyang balat, isang permanenteng paalala ng gabing kinuha sa kanya ang lahat. Ngunit ang mga peklat sa kanyang kaluluwa ay mas matagal na naniwalang sila ay hihilom. May mga gabi pa rin na nagigising si Ligaya na basang-basa ng pawis. Ang kanyang mga bisig ay tila naghahanap ng bigat ng 2 sanggol na hindi niya kailanman nayakap ng matagal. Sa tuwing nakakakita siya ng larawan ng mga bata sa internet o sa mga balita mula sa Pilipinas, ang kanyang puso ay tila pinipiga ng isang hindi nakikitang kamay. Ngunit sa bawat pagkakataong, siya ay tila lulubog muli sa madilim na balon ng depresyon, laging naroon ang isang matatag na kamay na humahawak sa kanya. "Lia, ang galit ay parang apoy. Maari ka nitong tupukin o maari mo itong gamitin upang magbigay ng liwanag sa iyong landas," wika ni Javier Alonso habang sila ay magkasamang naglalakad sa malawak na hardin ng mansyon. Ang matanda ay tila isang matibay na puno ng nara na nagbibigay ng silong kay Ligaya. Ikinukwento ni Javier ang tungkol sa kanyang anak, ang ina ni Ligaya, na mayroon ding ganitong uri ng katapangan. Sa bawat salita ng kanyang lolo, nararamdaman ni Ligaya na ang kanyang pagkatao ay unti-unting nabubuo muli, hindi na bilang isang biktima, kundi bilang isang Alonso na may karapatang lumaban. Hindi rin nagkulang si Gabriel sa paggabay sa kanya. Ang abogadong may malalim na pananalita ay naging kanyang guro at sandigan. Sa loob ng 2 taon, tinuruan siya ni Gabriel tungkol sa pasikot-sikot ng batas, ang malupit na mundo ng korporasyon, at kung paano basahin ang mga kilos ng kalaban bago pa man sila kumilos. Isang hapon, habang si Ligaya ay abala sa pag-aaral ng mga financial reports sa library, dahan-dahang lumapit si Gabriel bitbit ang isang tasa ng mainit na tsa. Ang amoy ng lavender at chamomile ay tila isang banayad na haplos sa pagod na diwa ni Ligaya. "You've been working too hard, Lia. Break muna tayo kahit sandali," malambing na sabi ni Gabriel. Ipinatong ni Gabriel ang tasa sa lamesa at bahagyang nanatili ang kanyang kamay malapit sa kamay ni Ligaya.
Isang kuryente ng kakaibang pakiramdam ang dumaloy sa balat ni Ligaya. Isang pakiramdam na matagal na niyang ibinaon. Hindi ito katulad ng huwad na pag-ibig ni Carlos. Ang presensya ni Gabriel ay puno ng respeto at isang uri ng katapatan na hindi humihingi ng kapalit. Salamat, Gabriel. I just want to be ready. Gusto kong pagdating ng araw na harapin ko sila, hindi na nila makikita ang babaeng itinapon nila sa asilo. Tugon ni Ligaya habang nakatitig sa mga mata ni Gabriel. Ngumiti si Gabriel, isang ngiti na umabot sa kanyang mga mata. Believe me, hindi ka na nila makikilala. You are no longer the girl who begs for love. You are Leah Alonzo now, isang reyna na handang bawiin ang kanyang kaharian. Sa loob ng 2 taon na yon, ang pisikal na anyo ni Ligaya ay nagbago rin. Ang kanyang buhok ay naging makintab at maayos ang pagkakaayos. Ang kanyang pananamit ay naging elegante at puno ng sopistikasyon. Ang bawat hakbang niya ay may kasamang awtoridad at ang kanyang mga mata ay wala ng bahid ng takot, kundi isang malamig at matalim na determinasyon. Isang gabi, habang ang buwan ay tila isang pilak na barya sa gitna ng madilim na langit, pumasok si Gabriel sa silid ni Ligaya na may hawak na isang itim na envelope. Ang bawat paggalaw ng kamay ni Gabriel habang iniaabot ito ay tila may kasamang bigat ng tadhana. Ang texture ng envelope ay magaspang ngunit marangya sa pandama ni Ligaya. Ano ito? Tanong ni Ligaya kahit na alam na niya ang sagot sa loob ng kanyang puso. Ang imbitasyon para sa anniversary gala ng Rodriguez Corporation sa Pilipinas at ang balita mula sa aming investigador. Ang kumpanya ni Carlos ay kasalukuyang nangangailangan ng isang malaking investor upang hindi sila tuluyang malugi. This is the perfect timing, Leah, paliwanag ni Gabriel. Binuksan ni Ligaya ang envelope. Ang bawat salitang nakasulat sa loob ay tila mga anino ng nakaraan na ngayon nagbibigay daan sa isang bago at mas maliwanag na hinaharap. Hinawakan niya ang sulat ng mahigpit. Ang kanyang mga daliri ay hindi na nanginginig, kundi tila nakahawak sa isang sandata. Handa na ba ang lahat, Gabriel? Tanong niya. Ang kanyang boses ay tila isang matalim na talim na handang humiwa sa katahimikan. Handang-handa na, Leah. Ang private jet ay nakahanda na para sa iyong pag-uwi bukas. Ang katanungan na lang ay kung handa na ba silang harapin ang multo na kanilang nilikha. Sagot ni Gabriel habang bahagyang iniyuko ang kanyang ulo bilang tanda ng katapatan. Tumingin si Ligaya sa labas ng bintana, sa direksyon kung saan naroroon ang bansang minsang naging saksi sa kanyang paghihirap. Ang kanyang puso ay tumibok ng malakas, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pananabik na muling mayakap ang kanyang mga anak. Ngunit bago ang lahat, kailangan muna niyang linisin ang landas na kanilang lalakaran. Hahawakan na sana ni Ligaya ang hawakan ng pinto nang muling magsalita si Gabriel. Gabriel, ang kanyang tinig ay puno ng isang damdaming mahirap ipaliwanag. Leah, ano man ang mangyari sa pagbabalik mo, tandaan mo na hindi ka nag-iisa. I will always be right behind you. Napahinto si Ligaya. Ang mga salitang iyon ay tila isang mainit na kumot na bumalot sa kanyang puso. Tumingin siya kay Gabriel at sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang namang ngiti na hindi lamang para sa paghihiganti, kundi para sa isang posibilidad na muling magmahal pagkatapos ng lahat ng unos. Ngunit ang katanungan ay nananatili. Magagawa ba niyang panatilihin ang kapayapaang ito kapag ang anino ni Carlos ay muling humarap sa kanya? Ang gintong liwanag ng malaking chandelier ay sumasayaw sa makintab na sahig ng bulwagan, tila nagbibigay ng isang marangyang balabal sa lahat ng mga panauhing naroroon. Ang bawat sulok ng marangyang hotel ay puno ng amoy ng mamahaling pabango at mga bulaklak na tila nakikipagkompetensya sa ningning ng mga hiyas na suot ng mga elitistang panauhin. Ang pag-uumpugan ng mga basong kristal ay naglilikha ng isang matunog na hudyat ng selebrasyon.
Isang himig na tila nagdiriwang sa tagumpay ng kumpanyang itinayo sa ibabaw ng mga luha at paghihirap. Sa gitna ng entablado, nakatayo ang pamilya Rodriguez. Si Doña Olivia ay tila isang reyna sa kanyang suot na asul na gown. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kapalaluan habang nakatitig sa dami ng mga taong humahanga sa kanya. Sa kanyang tabi, si Carlos ay nakasuot ng isang napaka-eleganteng tuxedo. Ang kanyang kamay ay nakapulupot sa baywang ni Stella. Sila ang larawan ng isang perpektong pamilya, masasaya, matagumpay, at tila walang anumang anino ng nakaraan na humahabol sa kanila. Ang bawat ngiting ipinapakita nila sa harap ng mga kamera ay isang matulis na balaraw na sumasaksak sa alaala ni Ligaya. Ladies and gentlemen, ang boses ni Carlos ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan, puno ng tiwala sa sarili. Tonight is not just about our anniversary. It is about a new partnership that will take Rodriguez Corporation to the next level. We are honored to welcome our new major investor. Ang malaking pinto ng bulwagan ay dahan-dahang bumukas, dahilan upang ang lahat ng mata ay lumingon sa direksyong yon. Ang hanging pumasok mula sa labas ay tila may dalang kakaibang lamig, isang katahimikan na biglang bumalot sa buong paligid. Unang humakbang papasok si Gabriel, ang kanyang anyo ay puno ng awtoridad at seryosong aura. Ngunit ang tunay na nagpabago sa tibok ng puso ng lahat ay ang babaeng sumusunod sa kanya. Si Ligaya, na ngayoy kilala bilang Lia Alonzo, ay pumasok na parang isang diwata na nagmula sa kailaliman ng isang napakagandang panaginip. Ang kanyang itim na gown ay gawa sa mamahaling seda na tila dumadaloy sa bawat hakbang niya. Bawat hibla nito ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, inilalantad ang kanyang mahabang leeg at ang kanyang mukha na tila inukit sa pinakamahal na marmol. Ang kanyang mga mata ay hindi na nanginginig sa takot. Sa halip, ito ay puno ng isang malalim at mapanganib na kapayapaan. Naramdaman ni Lia ang pagtigil ng hininga ni Carlos. Ang basong hawak ng lalaki ay bahagyang nanginginig dahilan upang ang likido sa loob nito ay lumikha ng maliliit na alon. Ang mukha ni Doña Olivia ay biglang nawalan ng kulay. Ang kanyang labi ay bahagyang nanginig, habang pilit na inaaninag ang mukha ng babaeng itinapon nila sa dilim 2 taon na ang nakalilipas. Ngunit ang bawat takot na nakikita ni Lia sa kanilang mga mata ay nagbibigay sa kanya ng isang uri ng lakas na hindi kayang tumbasan ng anumang yaman. Dahan-dahang lumapit si Lia sa entablado. Ang bawat tunog ng kanyang mga takong sa sahig ay tila isang pintig ng tadhana na bumibilang sa nalalabi nilang oras ng kaligayahan. Nang makarating siya sa harap ni na Carlos at Stella, isang matamis ngunit malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Good evening! Ang boses ni Lia ay tila isang malamyos na musika na may nakatagong talim. It is a pleasure to finally meet the family behind this prestigious corporation. Lia, Alonzo? Nautal na tanong ni Carlos. Ang kanyang boses ay tila isang bulong na hindi makapaniwala. Yes, Mr. Rodriguez. I hope you're as excited as I am for this partnership. Tugon ni Lia habang dahan-dahang ibinaling ang kanyang tingin kay Stella. And you must be Stella. I've heard so much about how you are such a devoted mother to your twins. It's truly inspiring. Ang mga salitang iyon ay tila isang sampal sa mukha ni Stella. Ang babae ay napalunok. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalituhan at kaba. Hindi niya alam kung bakit ang presensya ng babaeng nasa harap niya ay nagdudulot sa kanya ng matinding panlalamig. Tila may isang malaking lihim na unti-unting nabubunyag sa bawat salitang binibitawan nito. Bahagyang lumapit si Gabriel sa tabi ni Lia. Ang kanyang kamay ay marahang dumaan sa likod nito. Isang tahimik na paalala na naroon siya para protektahan ng reyna. Ang presensya ni Gabriel ay nagbigay ng isang pader sa pagitan ni Lia at ng mga Rodriguez. Isang babala na hindi na ito ang mahinang babaeng maaari nilang tapakan muli. The board members are waiting, Lia. Malambing na sabi ni Gabriel.
Tumango si Leah at muling hinarap ang pamilya Rodriguez. Excuse me, marami pa tayong dapat pag-usapan tungkol sa kinabukasan ng kumpanyang ito at marahil tungkol din sa mga nakaraang kailangang ayusin. Habang naglalakad si Leah papalayo, ang malaking screen sa gitna ng entablado ay biglang nagpalit ng imahe. Ang mukha ni Leah Alonzo ay lumitaw doon, malaki at nagniningning sa ilalim ng mga salitang, ang bagong miyembro ng Board of Directors. Ngunit sa likod ng marangyang larawang iyon, nakita ni Carlos ang isang anino ng nakaraan na akala niya ay patay na. Ang matining panginginig sa mga kamay ni Doña Olivia ay hindi na maitago. Ang katanungang bumabagabag sa kanilang isipan ay hindi na kung sino si Leah Alonzo, kundi kung paano ito nagkaroon ng kapangyarihan upang bumalik mula sa hukay na sila mismo ang humukay. Sa gitna ng palakpakan ng mga tao, isang malakas na katanungan ang naiwan sa hangin. Ano ang mangyayari kapag ang katarungang matagal na ipinagkait ay nagsimula ng maningil? Ang bawat hakbang sa loob ng gusali ng Rodriguez Corporation ay tila isang paglalakad sa gitna ng isang bitag na siya mismo ang naglatag. Ang amoy ng kape at bagong imprentang mga papel ay humahalo sa malamig na hangin ng aircon, ngunit para kay Leah, ang bawat hininga ay tila may kasamang lasa ng abo mula sa kanyang nakaraan. Sa loob ng opisina ni Carlos, ang sikat ng araw na tumatagos sa malalaking bintana ay nagbibigay ng isang huwad na liwanag sa lalaking nakaupo sa likod ng mesa. Ang lalaking minsan niyang tinawag na asawa, na ngayoy tila isang estrangherong puno ng kasakiman. I must admit, Leah, your proposal for the new expansion is impressive. Hindi ko akalain na ang isang Alonzo ay magkakaroon ng ganitong interes sa aming kumpanya. Wika ni Carlos habang dahan-dahang tumatayo. Ang kanyang tinig ay may bahid ng panunubok, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakatuon sa mga dokumento, kundi sa mukha ni Leah. May isang uri ng pagnanasa sa kanyang tingin na nagpapakita kung gaano siya kabilis makalimot at kung gaano kadali para sa kanya ang magpalit ng katapatan basta't may yaman na nakataya. Bahagyang lumapit si Carlos, ang kanyang pabango ay tila isang lason na gustong lumukob sa katinuan ni Leah. You know, Leah, you remind me of someone I used to know. Pero mas matapang ka, mas nakakaakit. Marahil ay marami pa tayong pwedeng pag-usapan bukod sa trabaho, right? Ramdam ni Leah ang pagbaliktad ng kanyang sikmura sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Carlos. Ngunit sa halip na umatras, na natili siyang matatag, ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng yelo. Isang bahagyang masangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti na hindi para sa lalaki, kundi para sa tadhana. Mr. Rodriguez, I am here for business. Ang anumang personal na bagay ay walang puwang sa pagitan natin. But if you insist, we can talk about priorities. Hindi nila namamalaya na sa labas ng bahagyang nakabukas na pinto, nakatayo si Stella. Ang kanyang mga daliri ay nakabaon sa gilid ng pintuan. Ang kanyang mga kuko ay tila gustong sumugat sa kahoy. Ang selos ay tila isang apoy na dahan-dahang tumutupok sa kanyang dibdib habang nakikita ang pagiging malapit ng kanyang asawa sa bagong investor. Ang bawat tawa ni Carlos, ang bawat pagkiling ng ulo nito ay tila mga sampal sa kanyang pagkatao bilang asawa. Stella, bakit ka nakatayo riyan na parang estatwa? Ang matalas na boses ni Doña Olivia ay bumasag sa katahimikan ng pasilyo. Lumingon si Stella, ang kanyang muka ay puno ng kaba at pait. Mama, si Carlos, parang masyadong malapit sa Leah na yan. Isang mapait na ngisi ang sumilay sa labi ni Olivia. Tiningnan niya si Stella mula ulo hanggang paa nang may matinding pagkadiri. And what do you expect? Ang lalaki ay naghahanap ng pakinabang. Leah Alonzo has the money and the power. Ikaw, Stella, ano ang naibigay mo sa pamilyang ito? Ni hindi mo nga mabigyan si Carlos ng sarili mong anak. Ang kambal na yan? Utang na loob mo lang sa akin na may tinatawag kang anak ngayon.
Don't be so dramatic. Ang isang babaeng walang silbi sa pagpapatuloy ng lahi ay walang karapatang magreklamo. Ang mga salitang iyon ay tila mga latigo na humahampas sa puso ni Stella. Napayuko siya, ang kanyang mga mata ay nagsimulang mangilid ng luha sa tindi ng insulto. Ang gaslighting ni Olivia ay tila isang sining na perpekto nitong ginagawa upang panatilihing sunod-sunuran ang lahat sa kanyang ilalim. Samantala, lumabas na si Leah mula sa opisina ni Carlos. Ang kanyang bawat hakbang ay mabilis, tila gustong takasan ang maruming hangin sa loob ng silid na yon. Pagdating niya sa dulo ng pasilyo, sinalubong siya ni Gabriel. Ang seryosong mukha ni Gabriel ay biglang lumambot nang makita ang bahagyang panginginig ng mga kamay ni Leah. "Leah, are you okay?" Tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng tunay na pag-aalala. Hindi sumagot si Leah. Sa halip ay tiningnan niya ang kanyang kamay. Ang kamay na bahagyang nadampyan ni Carlos kanina. Isang matinding pandidiri ang gumapang sa kanyang balat. Napansin iyon ni Gabriel. Nang walang pasabi, kinuha ni Gabriel ang isang malinis na panyo mula sa kanyang bulsa. Dahan-dahan, kinuha niya ang kamay ni Leah at marahang pinunasan ang balat nito. Tila tinatanggal ang bawat bakas ng dumi na iniwan ng nakaraan. Ang bawat haplos ng panyo ay may kasamang init na tila humahaplos din sa puso ni Leah. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang titig ni Gabriel ay puno ng pangako na kailanman ay hindi siya hahayaang muling madumihan ng mga taong yon. Sa sandaling iyon, ang paligid ay tila naglaho, naiwan ang isang tahimik na ugnayan na higit pa sa salita. Isang tibok ng puso na hindi dahil sa galit, kundi dahil sa isang uri ng kapayapaan na ngayon lang muling naramdaman ni Leah. "Salamat, Gabriel." Bulong ni Leah, ang kanyang boses ay bahagyang gumaralgal. "Laging narito, Leah. Kahit anong dumi ang itapon nila, ako ang maglilinis para sa'yo." Tugon ni Gabriel habang ibinabalik ang panyo sa kanyang bulsa, ngunit hindi binitiwan ng tingin sa babaeng mahalaga sa kanya. Habang naglalakad sila patungo sa elevator, iniabot ni Gabriel ang isang sulat na kapapasok pa lang sa kanyang opisina. "Leah, kailangan mong makita ito." Kinuha ni Leah ang imbitasyon. Ang disenyo nito ay magarbo, may mga drawing ng mga laruan at makukulay na lobo. Sa gitna, nakasulat ang mga pangalang nagpapatigil sa kanyang mundo. "The second birthday celebration of the Rodriguez twins." Isang matinding hapdi ang muling bumangon sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga anak, ang mga sanggol na huling nakita niyang balot ng lampin, ay magdadalawang taon na. Ang katotohanang may ibang babaeng tatawagin nilang Mama sa araw na yon ay tila isang balaraw na bumaon ng malalim sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang mga kuko ay muling bumaon sa papel. Tila gustong punitin ang bawat salitang nakasulat doon. "Leah, hindi mo kailangang pumunta kung hindi mo pa kaya." Wika ni Gabriel. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang nakapatong sa balikat ni Leah bilang suporta. Tumingin si Leah sa malayo. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang bagong uri ng sakit at determinasyon. "No, Gabriel, pupunta ako. Kailangan kong makita ang mga anak ko. Pero paano ko titingnan ang mga batang yan nang hindi sumisigaw sa mundo na ako ang tunay nilang ina?" Ang katanungang iyon ay naiwang nakabitin sa hangin, kasabay ng pagsara ng pintuan ng elevator, isang katanungang walang madaling sagot, at isang sakit na tila walang katapusan. Ang mansyon ng mga Rodriguez ay nagmistulang isang makulay na paraiso sa paningin ng mga panauhin. Ngunit para kay Leah, ito ay isang libingang napapalubha ng mga makukulay na palamuti. Ang bawat makukulay na lobo na sumasayaw sa ihip ng hangin ay tila mga panandaliang pangarap na madaling pumutok, at ang masayang tugtugin na umaalingaw-ngaw sa malawak na hardin ay tila isang mapait na biro sa kanyang nagdurugong puso. Ang amoy ng matatamis na cake at sari-saring pagkain ay nanunuot sa kanyang ilong, ngunit wala siyang malasahan,
kundi ang pait ng kanyang mga alaala sa lugar na ito. Sa loob ng sasakyan, bago pa man sila bumaba, ramdam ni Leah ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Ang kanyang mga daliri ay tila nawawalan ng buhay habang mahigpit na nakahawak sa kanyang mamahaling bag. Ang bawat hininga niya ay mabigat, tila may isang malaking bato na nakadagan sa kanyang dibdib. Sa tabi niya, tahimik na nagmamasid si Gabriel. Ang kanyang presensya ay tila isang angkla sa gitna ng nagngangalit na emosyon ni Leah. Leah, hindi mo kailangang gawin ito kung hindi mo pa kaya. Pwede tayong bumalik. Mahinahong bulong ni Gabriel habang dahan-dahang hinawakan ang nanginginig na kamay ni Leah. Ang init ng palad ni Gabriel ay tila isang gamot na pansamantalang nagpapakalma sa kanyang nanginginig na kalamnan. Umiling si Leah. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyong hinaluan ng sakit. Kailangan ko silang makita, Gabriel. 2 taon. 2 taon akong nagbulag-bulagan sa dilim habang ang mga anak ko ay lumalaki sa piling ng mga taong nagnakaw sa akin. I need to see if they are okay. Nang bumaba sila sa sasakyan, ang lahat ng mata ay muling lumingon sa kanila. Ang pagdating ng isang Leah Alonzo ay laging isang kaganapan, ngunit walang sino man sa mga naroroon ang nakakaalam na sa likod ng eleganteng anyo na iyon ay isang inang nagmamakaawa sa tadhana. Lumapit si Carlos at Stella upang sumalubong. Ang kanilang mga ngiti ay tila mga plastik na maskara na nakadikit sa kanilang mga mukha. Miss Alonzo, we're so glad you made it. This is a special day for our family. Wika ni Carlos habang pilit na inaaninag ang reaksyon ni Leah. Hindi sumagot si Leah. Ang kanyang paningin ay nakatuon sa 2 maliliit na bata na naglalaro sa gitna ng hardin. Ang kambal, ang kanyang mga anak. Nakasuot ang mga ito ng magagandang damit. Ang kanilang mga tawa ay tila mga anghel na umaawit sa gitna ng impyerno. Isang matinding lukso ng dugo ang naramdaman ni Leah. Isang pakiramdam na tila ang kanyang sariling puso ay tumitibok sa labas ng kanyang katawan. Biglang nadapa ang isa sa mga bata sa damuhan. Sa halip na lapitan at aluin, tumayo lamang si Stella sa malayo at tiningnan ang bata ng may pagkainis. Stand up, Nathan. Ang dumi-dumi mo na. Nakakahiya sa mga bisita. Mariing sabi ni Stella. Ang boses ay walang bakas ng pag-ibig na inaasahan sa isang ina. Hindi na nakapagpigil si Leah. Bago pa man siya mapigilan ni Gabriel, mabilis siyang lumapit sa bata. Lumuhod siya sa damuhan, hindi alintana kung madumihan ang kanyang mamahaling gown. Dahan-dahan niyang binuhat ang maliit na bata, pinunasan ang dumi sa tuhod nito at mahigpit na niyakap. Ang amoy ng pulbos at gatas ng sanggol ay tila isang pamilyar na bango na matagal na niyang hinahanap. Ramdam niya ang mabilis na tibok ng puso ng bata na unti-unting kumakalma sa kanyang mga bisig. Shh! It's okay! Tahan na! Hindi ka na masasaktan. Bulong ni Leah, ang kanyang boses ay nanginginig sa tindi ng emosyon. Isang butil ng luha ang dahan-dahang pumatak mula sa kanyang mga mata at nabasa ang balikat ng bata. Sa malayo, nakatayo si Doña Olivia. Ang kanyang mga mata ay tila mga matatalas na kutsilyo na nakatusok kay Leah. Ang kanyang hinala ay unti-unting nabubuo habang pinagmamasdan ang labis na pag-aalala ng kanilang investor. Bakit ganoon na lamang ang reaksyon ni Miss Alonzo sa isang batang hindi naman niya kaano-ano? Bulong ni Olivia sa kanyang sarili. Napansin ni Gabriel ang mapanganib na titig ni Olivia. Alam niyang sa bawat segundong nananatili si Leah na yakap ang bata, mas lalong nalalagay sa panganib ang kanilang plano. Lumapit siya kay Leah at dahan-dahang hinawakan ang balikat nito. Leah, kailangan na nating pumasok sa loob. Maraming nakatingin. Paalala ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng babala. Dahan-dahang binitiwan ni Leah ang bata. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakako sa mga maliliit na kamay nito. Ang sakit ng pagbitaw ay tila muling pagpunit sa kanyang tahi mula sa panganganak. Tumayo siya at hinarap si Stella
na ngayoy nakataas ang kilay. Pasensya na, Miss Perez. I just can't stand seeing a child crying alone. Malamig na sabi ni Leah bago tuluyang tumalikod. Sa loob ng sasakyan habang sila ay pabalik na, tuluyan nang bumigay ang matatag na pader na itinayo ni Leah sa kanyang sarili. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa bawat hikbi na lumalabas sa kanyang bibig. Ang bawat luha na pumapatak ay tila isang dagat ng pait na matagal na niyang kinikimkim. Niyakap siya ni Gabriel ng mahigpit. Hinayaan siyang umiyak sa kanyang dibdib. I'm sorry, Gabriel. I'm so sorry. Ang sakit makita na ang mga anak ko ay nasa kamay ng mga taong walang puso. Paano ko sila kukunin nang hindi nasisira ang buhay nila? Hindi sumagot si Gabriel. Sa halip ay mas lalo niyang hinigpitan ang yakap kay Leah. Ang tanging naririnig sa loob ng sasakyan ay ang tunog ng ulan na nagsimulang pumatak sa bintana. Tila nakikiramay sa pait ng isang inang nasa tabi ng kanyang mga anak. Ngunit tila milya-milya ang layo. Ang katanungang naiwan sa isipan ni Leah ay hindi na kung kailan siya maghihiganti, kundi kung kakayanin ba ng kanyang puso ang susunod na hakbang bago tuluyang mawasak ang lahat. Ang bawat salita ay tila laso na dahan-dahang inihahalo sa isang matamis na inumin. Hindi agad nakikita ang panganib hanggat hindi pa nararamdaman ang hapdi sa loob ng katawan. Sa loob ng marangyang opisina ni Leah, ang katahimikan ay tila isang buhay na nilalang na naghihintay ng tamang sandali upang sumakmal. Ang sikat ng araw na tumatagos sa malalaking bintana ay nagpapakita ng mga alikabok na sumasayaw sa hangin. Ngunit para kay Leah, ang bawat maliit na bagay sa paligid ay bahagi ng isang malaking entablado kung saan siya ang direktor ng isang trahedya. Ang unang bahagi ng kanyang plano ay nagsimula sa isang tila inosenteng pag-uusap kasama si Doña Olivia sa isang eksklusibong restaurant. Habang marahang hinihigop ni Olivia ang kanyang mamahaling tsa, nagpakawala si Leah ng isang impormasyong tila isang maliit na kislap na handang magpaalab sa matagal nang nakatagong hinala ng matanda. Tita Olivia, I just want to be transparent with you as a business partner. Panimula ni Leah. Ang kanyang tinig ay puno ng huwad na pag-aalala habang dahan-dahang inilalatag ang ilang mga dokumento sa mesa. May napansin kasi ang aking accounting team na mga irregularities sa pondo na dumadaan sa mga accounts na hinahawakan ni Stella. It seems like may malalaking halaga na inililipat sa mga private accounts na hindi nakapangalan sa inyong kumpanya. Ayaw ko lang na maapektuhan ang investment ko kung sakaling magkaroon ng internal issues. Nakita ni Leah ang pagtigil ng baso sa tapat ng mga labi ni Olivia. Ang mga mata ng matanda ay nanliit. Ang bawat kulubot sa kanyang mukha ay tila naging mas malalim sa tindi ng biglang pag-usbong ng kasakiman at duda. Para kay Olivia, ang pera ay higit pa sa dugo. Ang anumang banta sa kanyang yaman ay isang deklarasyon ng digmaan. Pagkalipas ng ilang oras sa loob ng mansyon ng mga Rodriguez, si Leah naman ang lumapit kay Stella na kasalukuyang nag-iisa sa hardin. Ang anyo ni Stella ay tila isang ibong nakakulong sa ginintuang hawla, puno ng kaba at kawalan ng kumpiyansa dahil sa patuloy na pagtrato sa kanya ni Olivia bilang isang gamit lamang. Stella, I feel for you as a woman. Bulong ni Leah habang marahang tumatayo sa tabi nito. Ang kanyang presensya ay tila isang mapagkalingang kaibigan. I overheard Doña Olivia talking to her lawyer earlier. It seems like she's looking for a way to legally remove you from the family inheritance. Ang sabi niya, since hindi mo naman daw kayang magbigay ng tunay na tagapagmana, you're becoming a liability to the Rodriguez legacy. She's planning to make Carlos file for annulment soon. Ang bawat salitang binitawan ni Leah ay tila mga kuko na kumakamot sa pinakamalalim na takot ni Stella. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang kanyang mamahaling bestido. Ang takot na mawala
Ang lahat ng kanyang karangyaan at ang takot na itapon ni Carlos ay tila isang bangungot na unti-unting nagiging totoo. Nang sumapit ang gabi, ang tahimik na mansyon ay biglang nabalot ng tensyon na tila isang lubid na unti-unting napuputol. Mula sa kanyang sariling kwarto sa malayo, nakaupo si Leah sa harap ng kanyang laptop. Sa tulong ni Gabriel, ang CCTV system ng mansyon ay palihim na na-access at ngayon ay pinapanood ni Leah ang bunga ng kanyang itinanim na lason. Sa screen, nakikita niya ang gitna ng malaking sala kung saan nagkakaharap sina Olivia at Stella. Ang mga galaw ng kanilang mga kamay ay marahas. Ang mga mukha ay puno ng puot. Walang tunog na lumalabas mula sa speaker, ngunit ang bawat buka ng kanilang bibig at ang pagdidilim ng kanilang mga mukha ay sapat na upang malaman ni Leah ang tindi ng kanilang sigawan. Nakita niya ang marahas na pagbato ni Stella ng isang plorera sa sahig. Ang pira-pirasong kristal ay nagkalat sa makintab na tiles tulad ng mga pangarap na nawawasak. Ang pagturo ni Olivia ng kanyang daliri sa mukha ni Stella ay puno ng panghahamak, habang si Stella naman ay tila isang sugatang hayop na lumalaban na para sa kanyang buhay. Ang alyansang binuo sa kasalanan ay unti-unti nang naglalaho, pinalitan ng isang madilim na pagkamuhi sa isa't isa. Bahagyang lumapit si Gabriel sa likuran ni Leah, ang kanyang kamay ay marahang ipinatong sa balikat nito. Ramdam ni Leah ang bigat ng pagkapagod sa kanyang sarili. Ngunit ang init ng palad ni Gabriel ay nagbibigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy. "Is it enough, Leah?" Tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay tila isang malalim na himig sa katahimikan ng gabi. "Hindi pa, Gabriel," tugon ni Leah. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa screen kung saan ang dalawang babaeng nagpahirap sa kanya ay patuloy na nagwawasak sa isa't isa. Gusto kong maranasan nila ang mawala ng tiwala sa mga taong akala nila ay kakampi nila. Gusto kong maramdaman nila ang lamig ng pag-iisa bago ko tuluyang bawiin ang lahat. Hinarap ni Leah si Gabriel at sa gitna ng madilim na silid, ang kanilang mga mata ay nagtagpo. May isang uri ng kalungkutan sa mga mata ni Leah na tila isang hiling para sa kapayapaan, habang ang mga mata ni Gabriel ay puno ng isang pangako na hindi niya kailanman bibitiwan. Marahang hinawakan ni Gabriel ang mukha ni Leah. Ang kanyang hinlalaki ay dahan-dahang humahaplos sa ibaba ng kanyang mata. Tila binubura ang isang luhang hindi pa man lumalabas. "Matulog ka na, Leah. Hayaan mo silang ubusin ang isa't isa. I'll take care of everything else." Bulong ni Gabriel. Tumango si Leah at dahan-dahang ipinikit ang kanyang mga mata. Hinahayaang ang kanyang sarili na pansamantalang makalimot sa gitna ng digmaang siya mismo ang nagpasimula. Ngunit sa kabilang panig ng lungsod, sa loob ng isang madilim na sasakyan, isang private investigator ang kasalukuyang nakatingin sa isang lumang litrato ni Ligaya Rodriguez. Ang lalaki ay nagpadala ng isang mensahe sa cellphone ni Olivia. At ang screen nito ay nagpakita ng isang notification na tila hudyat ng isang bagong panganib. Ang lihim na pagkakakilanlan ni Leah Alonzo ay tila isang manipis na sinulid na anumang sandali ay maaari nang maputol. Habang ang gabi ay lumalalim, ang katanungang naiwan ay kung sino ang mas mabilis, ang paghihiganti ni Leah o ang pagtuklas ni Olivia sa katotohanang ang multo ng nakaraan ay kasalukuyan na nilang kasama sa loob ng kanilang sariling tahanan. Ang kadiliman ng gabi ay tila isang malapad na telon na bumabalot sa bawat lihim ng lungsod, isang tahimik na saksi sa mga hakbang na naghahanap ng katarungan. Sa loob ng sasakyan, ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-ugong ng makina habang binabagtas nila ang madilim na kalsada patungo sa isang liblib na subdibisyon. Ang mga kamay ni Leah ay nakapatong sa kanyang kandungan, mahigpit na nakakapit sa bawat isa, habang pinagmamasdan ang mga anino ng mga puno na mabilis na naglalaho sa labas ng bintana. Sa kanyang tabi,
Si Gabriel ay nakatuon ng pansin sa pagmamaneho, ngunit ang kanyang diwa ay tila nakabantay sa bawat paghinga ni Leah. Ang seryosong anyo ni Gabriel ay nagbibigay ng isang uri ng seguridad, isang pader na handang sumalo sa anumang panganib na kanilang kakaharapin. Nang marating nila ang tapat ng isang bahay na tila napabayaan na ng panahon, ang paligid ay nabalot ng isang nakabibinging katahimikan. Ang mga damo sa bakuran ay mataas na, at ang mga bintana ay tila mga matang nakapikit sa gitna ng dilim. Dito nakatira si Dr. Salvador Leah. Simula nang mawala ang lisensya niya dahil sa iba pang kaso ng maling practice, dito na siya nagtago. Bulong ni Gabriel, habang dahan-dahang pinapatay ang ilaw ng sasakyan. Dahan-dahan silang bumaba. Ang tunog ng pagpihit ng kandado sa likurang pinto ng bahay ay tila isang hudyat ng pagpasok sa isang nakaraan na pilit ibinaon sa limot. Sa loob, ang amoy ng ngalak at alikabok ay nanunuot sa bawat sulok. Isang masangsang na paalala ng pagbagsak ng isang taong nagnakaw ng katinuan ng iba kapalit ng pera. Natagpuan nila si Dr. Salvador sa gitna ng sala, nakasubsob sa isang lamesang puno ng mga bote ng gin. Ang kanyang anyo ay tila isang basahan na itinapon sa gilid. Nang maramdaman ng doktor ang presensya ng mga tao, dahan-dahan itong nag-angat ng ulo. Ang kanyang mga mata na puno ng pamumula at kalituhan ay tumitig sa mukha ni Leah. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng flashlight ni Gabriel, ang mukha ni Leah ay tila isang multong nagbalik mula sa hukay. Ligaya? Ang boses ng doktor ay gumaralgal, puno ng matinding takot. Hindi maaari. Patay ka na. Sabi nila, namatay ka na sa asilo. Buhay ako, doktor. At bumalik ako para singilin ang bawat kasinungalingang isinulat mo sa aking records. Ang boses ni Leah ay tila isang malamig na hangin na humahampas sa mukha ng doktor. Mabilis na lumapit si Gabriel at hinawakan ang balikat ng doktor. Isang babala na wala itong matatatakbuhan. Inilabas ni Gabriel ang isang digital recorder at inilapag sa lamesa. Sabihin mo ang totoo, Salvador. Magkano ang ibinayad ni Stella Perez at Olivia Rodriguez para ideklarang baliw si Ligaya? Sabihin mo lahat kung ayaw mong mabulok sa kulungan ng mas maaga sa inaasahan mo. Dahil sa takot at sa bigat ng konsensyang matagal na niyang dinadala, tuluyang bumigay ang doktor. Sa gitna ng kanyang paghikbi at panginginig, inamin niya ang lahat. Ang pagmamanipula sa ebalwasyon, ang pagpilit kay Ligaya na uminom ng mga gamot na nagpapalabo sa isip, at ang malaking halagang tinanggap niya mula sa mga Rodriguez upang manatiling nakasara ang kanyang bibig. Ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay tila mga pako na bumabaon sa puso ni Leah. Muling binubuksan ang bawat hapdi ng kanyang nakaraan. Matapos makuha ang testimonya, tinitigan ni Leah ang doktor ng may halong pagkadiri at awa. Hindi kita papatayin sa gutom, Salvador. Bibigyan kita ng sapat na pera upang mabuhay ka ng maayos. Ngunit sa isang kondisyon, magpapakita ka sa korte at sasabihin mo ang lahat ng ito sa harap ng hukom. Ito ang huling pagkakataon mo para ayusin ang iyong kaluluwa. Nang lumabas sila ng bahay, ang sariwang hangin ng gabi ay tila isang himala sa baga ni Leah. Ngunit ang bigat ng kanyang narinig ay tila isang malaking bato na muling nakadagan sa kanyang dibdib. Habang naglalakad patungo sa sasakyan, biglang tumigil si Leah. Ang kanyang mga balikat ay nagsimulang manginig sa tahimik na pag-iyak. Agad na lumapit si Gabriel at hinawakan ang kanyang mga kamay. Leah, look at me. Inangat ni Leah ang kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha na kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan. Narinig mo yun, Gabriel? Hindi ako baliw. Sa loob ng 2 taon, pinaniwala ko ang sarili ko na baka nga may mali sa akin. Na baka nga karapat-dapat akong itapon. Pero lahat ng yun, gawa-gawa lang nila. Hinila siya ni Gabriel sa isang mahigpit
ngunit banayad na yakap. Ipinatong ni Gabriel ang kanyang baba sa tuktok ng ulo ni Leah, tila isang proteksyon laban sa lahat ng sakit ng mundo. Hindi ka kailanman naging baliw, Leah. Ikaw ang pinakamatapang na ina at babaeng nakilala ko. They tried to break you, but you survived. And now, we have the truth. Ang init ng yakap ni Gabriel ay tila isang balsamo na dahan-dahang nagpapahilom sa bawat sugat ni Leah. Sa sandaling iyon, ang paligid ay tila naglaho, naiwan ng isang pakiramdam ng labis na pasasalamat at isang umuusbong na tiwala na higit pa sa pagkakaibigan. Marahang lumayo si Leah at tiningnan si Gabriel. Isang bahagyang nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi sa gitna ng kanyang mga luha. Bago sila makasakay sa sasakyan, naalala ni Leah ang isang folder na ibinigay ng doktor sa huling sandali. Binuksan niya ito sa ilalim ng ilaw ng dashboard. Sa gitna ng mga lumang reseta, may isang dokumento na tila hindi kabilang, isang pirmadong papel na may nakasulat na pangalang hindi niya inaasahan. Ang kanyang mga mata ay nanliit habang pilit na binabasa ang pangalang nakaukit doon. Isang pangalang magbibigay ng bagong direksyon sa kanyang paghihiganti. Ngunit bago pa man niya masabi ang nadiskubre kay Gabriel, ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay binuwag ng isang mabilis at paulit-ulit na tunog ng notification mula sa cellphone ni Gabriel. Ang kaba sa mukha ni Gabriel habang binabasa ang mensahe ay tila isang hudyat ng bagong unos. "Gabriel, anong nangyari?" tanong ni Leah. Ang kanyang tinig ay muling nabalot ng kaba. Hinarap siya ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at pag-aalala. "Leah, si Don Javier." Inatake siya sa puso. Nasa kritikal na kondisyon siya ngayon sa ospital. Ang balitang iyon ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng puso ni Leah. Ang tanging taong naging sandigan niya, ang kanyang lolo na nagbigay sa kanya ng pangalawang buhay, ay kasalukuyang nakikipaglaban para sa kanyang hininga. Ang katanungang naiwan sa isipan ni Leah ay kung kakayanin ba niyang magpatuloy sa digmaang ito ng mag-isa? O ang pagkakataong ito ang gagamitin ng kanyang mga kaaway upang tuluyan na siyang ibaon sa limot. Ang bawat mahinang guhit sa monitor sa tabi ng kama ay tila isang manipis na sinuliid na nag-uugnay sa buhay ni Don Javier sa mundong ito. Isang hudyat ng bawat paghinga na tila ninanakaw ng tadhana. Sa loob ng silid ng ospital, ang amoy ng antiseptiko ay tila lalong naging matapang, bumabalot sa bawat sulok at nagbibigay ng isang mabigat na pakiramdam ng kapighatian. Nakaupo si Leah sa tabi ng kanyang lolo. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa tuyo at malamig na palad ng matanda. Ang bawat butil ng luha na dahan-dahang pumapatak mula sa kanyang mga mata ay tila mga kristal ng pasasalamat at pangamba. Nababasa ang maputing kumot na tumatakip sa katawan ng kaisa-isang taong naniwala. Sa kanya, nang talikuran siya ng lahat. "Lolo, please, wag niyo akong iiwan," bulong ni Leah. Ang kanyang boses ay tila isang nagmamakaawang dalangin sa gitna ng katahimikan. "Hindi ko pa kayo na ipakikilala ng maayos sa mga apo niyo. Hindi ko pa na ibabalik sa inyo ang lahat ng kabutihang ibinigay niyo sa akin." Dahan-dahang pinunasan ni Leah ang kanyang mga mata gamit ang kanyang nanginginig na kamay. Sa gitna ng kanyang matinding pighati, naramdaman niya ang isang uri ng lamig na tila yelo na gumagapang sa kanyang dibdib. Hindi ito ang oras para manghina. Alam niyang, sa labas ng pintuan ng ospital, ang mga buwitre ay naghihintay na ng kanyang pagbagsak. Tumayo siya ng tuwid, inayos ang kanyang damit, at hinarap ang kanyang sarili sa salamin. Ang babaeng nakikita niya ay hindi na ang biktima ng asilo, kundi ang pansamantalang pinuno ng Imperyong Alonso. Kinabukasan, sa loob ng kanyang opisina sa Rodriguez Corporation, ang sikat ng araw ay tila isang matalim na liwanag na naglalantad sa bawat dumi ng silid.
Ang kumpanya ni Carlos ay kasalukuyang nasa bingit ng bangkarote matapos bawiin ni Leah ang lahat ng pondo ng Alonso Group. Ang bawat tawag sa telepono na hindi sinasagot at ang bawat dokumentong tinanggihan ay tila mga pako sa kabaong ng ambisyon ni Carlos. Nang bumukas ang pinto, pumasok si Carlos na tila isang anino ng kanyang dating sarili. Ang kanyang tuksido ay gusot, ang kanyang buhok ay magulo, at ang amoy ng alak at puyat ay nanunuot sa bawat hininga niya. Wala na ang aroganteng lalaki na minsang tumapon kay ligaya sa ulan. Ang tanging natira ay isang desperadong lalaki na handang ipagpalit ang lahat para sa kaligtasan. Leah, please, nagkamali ako. I made a huge mistake. Panimula ni Carlos, ang kanyang boses ay gumaralgal habang lumalapit sa mesa ni Leah. Hindi ko alam na ganito ang mangyayari. Stella was just a distraction. Ikaw pa rin ang mahal ko, Leah. Please, wag mong sirain ang kumpanya ng pamilya ko. We can start over. I will leave Stella. Gagawin ko ang lahat basta ibalik mo lang ang investment nyo. Tiningnan siya ni Leah ng may matinding pagkasuklam. Ang bawat salita ni Carlos ay tila isang insulto sa bawat gabing iniyak niya sa asilo. Start over? Carlos, nakalimutan mo na ba? Ikaw ang nagtapon sa akin. Ikaw ang nagnakaw sa mga anak ko. At ngayon, dahil wala ka ng pera, babalik ka sa akin na parang asong nagmamakaawa? Gagawin ko ang lahat, Leah, kahit lumuhod pa ako sa harap mo. Sigaw ni Carlos habang tuluyang bumigay ang kanyang tuhod sa sahig. Isang matunog na pagbagsak ng tuhod ni Carlos sa matigas na tile ang bumali sa katahimikan. Nakaluhod ang dating hari ng kumpanya sa paanan ng babaeng itinuring niyang basura. Pinanood siya ni Leah ng walang kahit anong emosyon habang ang kanyang kamay ay palihim na pinindot ang recording device sa ilalim ng mesa. Gusto niyang marinig ng buong mundo ang bawat salita ng pagtataksil na lalabas sa bibig nito. Leah, I'm begging you, I'll give you the kids, just save the company. Patuloy ni Carlos, ang kanyang mga mata ay puno ng huwad na pagsisisi. Sa sandaling iyon, dahan-dahang bumukas ang pinto ng opisina. Nakatayo roon si Stella. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang maliit na bag. Nakita niya ang lahat, ang kanyang asawa, ang lalaking ipinaglaban niya at pinagnakawan niya ng pamilya ay kasalukuyang nakaluhod at itinatapon siya ng parang basura para lamang sa pera. Ang matinding pait at galit ay gumuhit sa mukha ni Stella. Ang bawat himaymay ng kanyang puso ay tila nasusunog sa apoy ng pagtataksil. Carlos? Ang boses ni Stella ay tila isang bulong na puno ng lason. Napalingon si Carlos. Ang kanyang mukha ay nabalot ng takot at hiya. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, humakbang si Leah palapit sa kanila. Ang bawat tunog ng kanyang takong ay tila isang hudyat ng digmaan. Tiningnan niya si Stella ng may malamig na ngiti. Si Stella, ito ang lalaking ipinagmalaki mo. Handa ka niyang itapon sa sandaling mawalan siya ng pakinabang sa'yo. Ganyan ang pamilyang kinabibilangan mo ngayon. Ang matinding panginginig ni Stella ay hindi na para sa lungkot, kundi para sa isang uri ng kabaliwan na nagmumula sa matinding kawalan. Tiningnan niya si Leah, pagkatapos ay kay Carlos, at sa huli ay tumawa siya ng malakas. Isang tawang walang saya, puno ng puot. Akala niyo ba matatalo niyo ako? Wika ni Stella, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Kung mawawala rin lang ang lahat sa akin, sisiguraduhin kong wala ring matitira sa inyo. Leah, gusto mo ang mga bata, di ba? Sige, tignan natin kung makuha mo pa sila ng buo. Uumpisan ko sa mga batang, yan ang impyernong ibinigay niyo sa akin. Mabilis na tumalikod si Stella at tumakbo palabas. Ang bawat hakbang niya ay tila may dalang banta ng kamatayan. Nanlaki ang mga mata ni Leah sa matinding takot. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang kaligtasan ng kanyang mga anak ay muling nanganib dahil sa galit ng isang babaeng wala nang mawawala. Haharapin sana ni Leah ang pinto
upang habulin si Stella, ngunit biglang hinawakan ni Carlos ang kanyang paa. Pinipigilan siyang makaalis. Sa gitna ng kaguluhan, ang katanungang naiwan sa isipan ni Leah ay kung makakarating ba siya sa kanyang mga anak bago pa man maisagawa ni Stella ang kanyang madilim na banta. O ang tagumpay na abot kamay na niya ay muli na namang mauuwi sa isang mas malagim na trahedya. Ang bawat segundo ay tila isang matalim na balaraw na humahati sa katahimikan ng silid. Isang karerang wala ng katiyakan kung sino ang mananalo. Sa loob ng opisina, ang sikat ng araw ay tila isang mapang-uyam na saksi sa pagbagsak ng dangal ni Carlos. Habang nakaluhod ang lalaki at mahigpit na nakahawak sa binti ni Leah, ang bawat hininga nito ay puno ng desperasyon at amoy ng alak. Ngunit para kay Leah, ang hawak na yon ay tila isang maruming tanikala na pilit siyang iginagapo sa isang nakaraang nais na niyang ibaon sa limot. Bitiwan mo ako, Carlos, ang mga anak ko. Kapag may nangyaring masama sa kanila, sisiguraduhin kong sa impyerno ang tuloy mo. Ang boses ni Leah ay gumaralgal sa tindi ng takot at galit. Buong lakas niyang iwinaksi ang kanyang paa, dahilan upang mawalan ng balanse si Carlos at bumagsak ang muka sa matigas na sahig. Eksaktong bumukas ang pinto at pumasok si Gabriel, ang kanyang muka ay nababalot ng matinding pag-aalala. Nang makita ang sitwasyon, hindi na siya nag-atubili. Mabilis niyang inalalayan si Leah habang ang kanyang matatalas na mata ay nagbabala kay Carlos na huwag nang magkamaling lumapit pa. Leah, let's go! Papunta na si Stella sa mansyon. Nakaset na ang sasakyan sa labas. Wika ni Gabriel, ang kanyang boses ay tila isang matatag na pundasyon sa gitna ng nagngangalit na bagyo sa puso ni Leah. Ang biyahe patungo sa mansyon ng mga Rodriguez ay tila isang walang katapusang paglalakbay sa ilalim ng madilim na langit. Ang bawat pag-ikot ng gulong sa kalsada ay tila mga kuko na kumakamot sa katahimikan ng gabi. Bawat segundo ay tila isang taon sa pakiramdam ni Leah. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa lamig ng aircon, kundi dahil sa imahe ni Stella. Isang babaeng wala ng katinuan, isang sugatang hayop na handang manakit ng mga inosenteng bata para lamang makapaghiganti. Nang marating nila ang mansyon, ang paligid ay nababalot ng isang uri ng tensyong tila isang lubid na anumang sandali ay mapuputol na. Sa loob ng malawak na sala, nakatayo si Doña Olivia. Ang kanyang mukha ay puno ng pait habang pinapagalitan ng isang katulong. Sa kabilang dulo, nakasara ang pinto ng silid ng mga bata. At mula sa loob ay maririnig ang mahihinang hikbi ng mga batang hindi maunawaan ang kaguluhang nangyayari. Nasaan si Stella? Nasaan ang mga anak ko? Sigaw ni Leah habang patakbong pumasok sa loob. Lumingon si Olivia. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pagkasuklam. Anong ginagawa mo rito, Leah Alonso? Wala kang karapatang pumasok sa bahay na ito nang basta-basta. At huwag mong tawaging mga anak mo ang mga batang iyan. Sila ay mga Rodriguez. Enough with your lies, Olivia. Ang boses ni Leah ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon, tila isang kulog na nagpatahimik sa lahat. Alam ko ang lahat. Alam ko ang ginawa niyo sa akin sa ospital. Alam ko ang pagmamanipula niyo sa mga papeles. Ngayon, nasaan si Stella? Isang matunog na pagbukas ng pinto mula sa itaas na palapag ang nagpalingon sa lahat. Lumitaw si Stella. Ang kanyang buhok ay sabog-sabog. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki at puno ng kabaliwan. Hawak-hawak niya ang isang maliit na kandila. Ang apoy nito ay sumasayaw sa hangin habang dahan-dahan siyang bumababa sa hagdan. Leah, o dapat ba kitang tawaging Ligaya? Ang boses ni Stella ay tila isang lason na dahan-dahang gumagapang sa hangin. Ang talino mo, no? Akala mo ba matatago mo sa akin ang lahat? Pero huli na. Ang mga batang ito, ang mga batang inalagaan ko, pero kailanman ay hindi naging akin. Hindi mo na sila makukuha. Tumakbo si Leah patungo sa hagdan
Ngunit mabilis siyang hinarang ng mga gwardiya ni Olivia. Huwag niyo siyang hahayaang makalapit. Utos ni Olivia. Ang kanyang boses ay puno ng takot para sa kanyang reputasyon kaysa sa kaligtasan ng mga bata. Bitiwan niyo ako. Stella, please. Makinig ka sa akin. Wala silang kasalanan. Si Carlos ang may gawa nito, hindi ang mga bata. Pagmamakaawa ni Leah, ang kanyang mga luha ay dahan-dahang bumabagtas sa kanyang mga pisngi. Tumingin si Stella sa silid kung saan nakakulong ang kambal. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Carlos cheated on me. He used me. At ikaw ang dahilan kung bakit niya ako itatapon. Kung wala ang mga batang ito, wala nang mag-uugnay sa inyo. Wala nang dahilan para itapon ako. Sa gitna ng tensyon, humakbang si Gabriel sa harap ng mga gwardiya. Ang kanyang anyo ay puno ng panganib. Umalis kayo sa daan kung ayaw ninyong mabulok sa kulungan kasama ng mga amo ninyo. This is a crime scene now. Nagkaroon ng sandaling pagkakataon si Leah. Sa isang mabilis na pagkilos, nalusutan niya ang mga gwardiya at mabilis na inakyat ang hagdan. Hinarap niya si Stella ng mata sa mata. Ang layo nila sa isa't isa ay tila isang bangin ng puot at sakit. Stella, look at me. Bulong ni Leah, ang kanyang boses ay tila isang banayad na hangin na pilit nagpapakalma sa apoy. I am Ligaya, ang babaeng itinapon niyo sa asilo, ang inang pinagnakawan niyo ng buhay. Alam ko ang sakit ng ipagpalit at gamitin, pero ang mga batang iyan, sila lang ang meron ako. Please, huwag mong hayaang maging katulad kanila Carlos at Olivia. Nanlamig ang mga mata ni Stella. Ang kandila sa kanyang kamay ay bahagyang tumagilid. Ang mainit na wax ay pumatak sa kanyang balat, ngunit tila wala siyang nararamdaman. Tumingin siya kay Leah, pagkatapos ay sa silid ng mga bata, at sa huli ay kay Olivia, na kasalukuyang nag-uutos sa mga gwardiya na pilitin silang paalisin. Dapat pinatay na kita noon pa lang sa asilo, Ligaya. Sigaw ni Olivia mula sa ibaba. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Mga gwardiya, ilabas ang mga taong yan. Ngayon din, ang bawat salita ni Olivia ay tila isang hudyat ng pagwawakas. Ang mga gwardiya ay nagsimulang gumalaw ng marahas patungo kina Leah at Gabriel. Sa loob ng silid, ang iyak ng mga bata ay lalong lumakas. Isang tunog na, tila nagpupunit sa kaluluwa ni Leah. Ang katanungang naiwan sa hangin ay kung magagawa ba niyang yakapin ang kanyang mga anak bago tuluyang lamunin ng dilim ang mansyong ito, o ang katotohanan ay muling magiging sanhi ng isang mas malagim na trahedya sa ilalim ng utos ng isang matandang walang puso. Ang bawat hininga sa loob ng masikip na pasilyo ng mansyon ay tila may kasamang bigat ng 1,000 kasinungalingan, isang kapaligirang puno ng puot na tila anumang sandali ay magliliyab. Nakatayo si Leah sa tapat ni Doña Olivia. Ang kanilang mga mata ay nagtatagpo sa isang labanang hindi na kailangan ng pisikal na lakas upang malaman kung sino ang nagtataglay ng tunay na kapangyarihan. Ang mukha ni Olivia ay nababalot ng isang uri ng pagkabaliw na nagmumula sa takot na mawala ang kanyang binuong kaharian, habang si Leah ay tila isang matibay na pader na hindi na muling mabubuwag ng anumang pananakot. Ang lakas din ng loob mong bumalik sa pamamahay na ito, Ligaya. Ang boses ni Olivia ay tila isang matalim na kutsilyong pilit na humihiwa sa katahimikan. Akala mo ba, porket may pera ka na at ibang pangalan, mabubura mo na ang katotohanang ikaw ay isang basura lamang na pinulot namin sa kalsada? Kahit anong gawin mo, mananatili kang baliw sa paningin ng batas. Isang inang walang kwenta. Ang tanging baliw sa silid na ito, Olivia, ay ang taong handang pumatay ng kaluluwa ng sarili niyang pamilya para sa pera. Ang tugon ni Leah ay puno ng lamig. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig, bagkus ay puno ng isang uri ng kapayapaang nakakatakot. Ipinagkait niyo sa akin ang mga anak ko. Pinaniwala niyo ang mundo
na ako ay delusyonal. Pero tingnan niyo ang sarili niyo ngayon. Sino ang tunay na naghihirap? Sino ang gabi-gabing hindi pinapatulog ng sarili nilang konsensya? Sa gitna ng kanilang sagutan, mabilis na humarang ang mga gwardiya ni Olivia. Ang kanilang mga kamay ay handa ng humawak ng marahas sa mga bisig ni Leah. Ngunit bago pa man sila makalapit, mabilis na humakbang si Gabriel sa harap ni Leah. Ang kanyang matipunong anyo ay tila isang kalasag na handang saluhin ang anumang hampas ng tadhana. Ang kanyang titig sa mga gwardiya ay puno ng panganib. Isang babala na bawat daliring dadampi kay Leah ay magkakaroon ng katumbas na parusa. Subukan ninyong hawakan siya at sisiguraduhin kong bukas na bukas din ay nasa likod na kayo ng rehas. Ang boses ni Gabriel ay malalim at puno ng awtoridad. Sa labas ng mansyon, ang mga asul at pulang ilaw ng mga sasakyan ng pulis ay nagsimulang tumama sa mga bintana, tila mga anino ng hustisya na unti-unting lumulukob sa madilim na tahanang iyon. Biglang bumukas ang pinto sa likuran at pumasok si Carlos. Ang kanyang mukha ay puno ng pawis. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik at balisa. Sa kanyang kanang kamay, hawak niya ang isang baril na nanginginig habang dahan-dahang itinutok sa direksyon ni Leah. Ang tunog ng bakal na nagkiskisan habang ikinakasa ang sandata ay tila isang malupit na hudyat ng kamatayan na nagpatahimik sa buong paligid. "Tigil! Walang lalapit! Sisirain niyo ang lahat sa akin!" Sigaw ni Carlos. Ang kanyang boses ay gumaralgal sa tindi ng desperasyon. "Ligaya, bakit hindi ka na lang nanatiling patay? Bakit kailangang bumalik ka pa para bawiin ang lahat? Ang kumpanya, ang pangalan ko, mawawala lahat dahil sa'yo." Sa sandaling iyon, nang itutok ni Carlos ang dulo ng baril kay Leah, walang pag-aalinlangang tumayo si Gabriel sa mismong harapan ni Leah. Ibinukas ni Gabriel ang kanyang mga braso, ibinibigay ang sariling katawan bilang proteksyon sa babaeng mahal niya. Ramdam ni Leah ang init ng likod ni Gabriel at ang bawat mabilis na tibok ng puso nito. Isang pakiramdam na tila may isang anghel na handang mamatay para sa kanya. "Carlos, ibaba mo ang baril na yan." Ang boses na umalingaw-ngaw mula sa bukana ng mansyon ay hindi kay Gabriel o kay Leah. Ito ay boses na puno ng kapangyarihan at kasaysayan. Dahan-dahang lumingon ang lahat. Nakaupo sa isang wheelchair amo. Ngunit may tindig ng isang emperador, si Don Javier Alonso. Kasunod niya ang mga opisyal ng National Bureau of Investigation at ang mga abogado ng pamilya Alonso. Ang presensya ng matanda ay tila isang malakas na hangin na biglang nagpalamig sa nag-aapoy na galit ni Carlos. Ang akala niyo ba ay ganoon lang kadaling buwagin ang isang Alonso? Wika ni Javier, ang kanyang mga mata ay nakatitig ng matalim kay Olivia. "Inakala ninyong mapapatay niyo ako sa pamamagitan ng pagmamanipula sa aking mga gamot. Pero nagkamali kayo. Ang bawat ebidensya ng inyong pagtataksil, mula sa ospital hanggang sa mga illegal na transaksyon sa kumpanya, ay nasa kamay na ng mga awtoridad." Nanlumo si Carlos, ang baril sa kanyang kamay ay dahan-dahang bumaba hanggang sa tuluyan itong mahulog sa makintab na sahig. Ang tunog ng bakal na tumama sa tile ay tila hudyat ng katapusan ng kanyang paghahari. Mabilis na lumapit ang mga pulis at pinusasan si Carlos habang si Olivia ay tila isang estatwa na hindi makapaniwala sa bilis ng pagbagsak ng kanyang mundo. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Leah si Stella na nakatayo sa isang sulok, umiiyak at nanginginig. Sa di inaasahang pagkakataon, lumapit si Stella kay Leah at hinawakan ang kanyang kamay. Ang mga mata ni Stella ay puno ng pagsisisi at matinding pait. "Patawad, Ligaya. Patawarin mo ako sa lahat. Akala ko, ang pagyakap sa mga anak mo ang magpupuno sa kawalan ko. Pero naging bahagi lang ako ng isang masamang panaginip." Bago pa man makasagot si Leah, isang malakas na sigaw ang narinig
mula sa likod ng mansyon. Sa tindi ng kaganapan, nakahanap si Olivia ng isang pagkakataon. Habang ang lahat ay nakatuon kay Carlos at sa pagdating ni Javier, dahan-dahang umatras ang matandang babae patungo sa mga anino ng malawak na hardin. Nang lumingon si Gabriel, ang tanging naiwan ay ang isang bukas na maleta sa gitna ng pasilyo at ang pintuan sa likuran na dahan-dahang humahampas dahil sa malakas na ihip ng hangin. Tumakas si Olivia sa gitna ng kadiliman ng gabi. Dala ang kanyang mga lihim at ang huling pag-asa ng kanyang kasamaan. Ang katanungang naiwan sa isipan ni Lia ay hindi na kung kailan makakamit ang katarungan, kundi kung saan magtatago ang isang lobo sa gitna ng kagubatan at kung kailan muling lilitaw ang anino ni Olivia upang muling subukan ang tatag ng kanilang bagong simula. Ang bawat hakbang patungo sa loob ng Hall of Justice ay tila isang pagtimbang sa pagitan ng bigat ng kahapon at ng pag-asa ng bukas. Ang matatayog na kisame ng gusali at ang amoy ng lumang kahoy at papel ay nagbibigay ng isang seryosong atmosfera. Isang lugar kung saan ang bawat salita ay may timbang at ang bawat katotohanan ay may presyo. Sa gitna ng malamig na silid ng hukuman, nakaupo si Lia sa tabi ni Gabriel. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kanyang kandungan, nanginginig ng bahagya. Ngunit ang bawat daliri niya ay agad na nakahanap ng init sa panandaliang pagpisil ni Gabriel sa kanyang palad. Isang tahimik na pangako ng suporta na tila nagbibigay sa kanya ng lakas upang harapin ang huling kabanata ng kanyang pagdurusa. Sa kabilang panig, nakaupo sina Carlos at Stella. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pait at takot. Ngunit ang pinakainaasahang sandali ay ang pagpasok ni Doña Olivia. Matapos ang kanyang nabigong pagtakas patungo sa airport noong nakaraang gabi, ang matandang babae ay ngayon nakasuot ng kulay kahel na uniporme ng piitan. Ang kanyang mga kamay ay nakatago sa ilalim ng isang mamahaling scarf upang ikubli ang bakal na posas. Sa kabila ng kanyang kalagayan, ang kanyang mga mata ay nananatiling matalim at puno ng arogansya. Tila hindi pa rin matanggap na ang kanyang kapangyarihan ay tuluyan ng naglaho. Ang pagtama ng kahoy na maso sa ibabaw ng lamesa ng hukom ay tila hudyat ng pagbubukas ng pintuan ng katarungan. Ang bawat sandali sa loob ng courtroom ay puno ng tensyon na tila isang lubid na unti-unting napuputol. Unang tumayo, si Dr. Salvador. Ang kanyang boses ay nanginginig habang isinasalaysay ang bawat detalye ng pagmamanipula sa isipan ni Ligaya. Inamin niya ang malaking halagang tinanggap mula kay Olivia upang ideklarang baliw ang isang inang wala namang ibang sakit kundi ang sobrang pagmamahal sa kanyang mga anak. Ang bawat salita ng doktor ay tila isang matalim na karayom na tumutusok sa huwad na dangal ng mga Rodriguez. Sumunod na tumayo si Stella. Sa gitna ng kanyang matinding pag-iyak, inamin niya ang katotohanang kailanman ay hindi siya naging tunay na ina sa kakambal. Isiniwalat niya ang matinding pressure mula sa pamilya Rodriguez at ang kanyang sariling pagnanais na magkaroon ng pamilya sa maling paraan. I just wanted to be a mother, pero naging bahagi ako ng isang krimen. Hikbi ni Stella, ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa tindi ng pagsisisi. Nang dumating ang pagkakataon ni Doña Olivia na magsalita, nanatili siyang matatag sa kanyang kasinungalingan. Ginawa ko ang lahat para sa reputasyon ng pamilya ko. Ligaya was a liability. She was nobody. Ang kanyang boses ay pumalingaw-ngaw sa silid. Isang huling pagtatangka ng gaslighting na tila hindi na kayang talaban ang sinuman. Tumayo si Lia, ang kanyang tindig ay puno ng dignidad at kapayapaan. Tiningnan niya si Olivia ng diretso sa mga mata, hindi nang may galit, kundi nang may malalim na habag. Doña Olivia, hindi po sakit ang pagiging mahirap o ang pagiging simple. Pero ang kasakiman ninyo ay isang lason na pumatay sa sarili ninyong pamilya.
Ipinagkait ninyo sa akin ang 2 taon ng paglaki ng mga anak ko, pero ang katarungan ay hindi natutulog. Ang huling pagbaba ng maso ng hukom sa lamesa ay tila ang huling pintig ng isang mahabang bangungot. Ang bawat salita sa hatol ay tila isang musika sa pandinig ni Leah. Guilty. Ang hatol sa mga kasong falsification of documents, kidnapping, at baohan tamli ay nagresulta sa mahabang taon ng pagkakakulong para kina Carlos at Olivia. Higit sa lahat, ang legal na kustodiya ng kambal ay tuluyan at opisyal nang ibinalik kay Ligaya Rodriguez. Nang lumabas si Leah mula sa gusali ng kumpanya, sinalubong siya ng isang maliwanag na sikat ng araw na tila nagbibigay ng bagong pag-asa. Ang mabilis na pagkurap ng mga lente ng kamera ng mga reporters ay tila mga bituin na sumasaksi sa kanyang tagumpay. Ngunit sa gitna ng ingay ng media, ang tanging hinahanap ni Leah ay ang 2 maliliit na anyo na tumatakbo patungo sa kanya. "Mama!" Ang tawag ng mga bata ay tila ang pinakamagandang himig na narinig ni Leah sa buong buhay niya. Yumakap si Leah sa kanyang mga anak. Ang kanyang mga luha ay dahan-dahang bumasa sa buhok ng mga ito. Isang yakap na puno ng pangako na kailanman ay hindi na sila muling magkakahiwalay. Sa kanyang likuran, nakatayo si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at isang uri ng pagmamahal na handang maghintay sa tamang panahon. Habang pinagmamasdan ni Leah ang kanyang mga anak na masayang naglalaro sa ilalim ng araw, isang katanungan ang dahan-dahang nabuo sa kanyang isipan. Ang katarungan ay nakamit na at ang mga kaaway ay nagbabayad na. Ngunit sapat na ba ang lahat ng ito upang tuluyang mabura ang mga anino ng nakaraan sa kanyang puso? O ang tunay na laban para sa kanyang kapayapaan ay kasisimula pa lamang sa piling ng mga taong tunay na nagmamahal sa kanya? Ang bawat tunog ng pagkakandado ng mabigat na rehas ay tila hudyat ng paglilibing sa isang pangalang minsang naging simbolo ng kapangyarihan at karangyaan. Sa loob ng madilim at masikip na selda, nakaupo si Carlos sa isang manipis na banig. Ang kanyang mamahaling tuksido ay napalitan na ng kupas na dilaw na uniforme na may amoy ng pawis at kawalan ng pag-asa. Ang kanyang mga kamay, na dati sanay humawak ng mga gintong pluma at baso ng alak, ay ngayoy nanginginig habang hinahaplos ang mga pasa sa kanyang braso. Mga bakas ng pakikipagtuos sa ibang mga bilanggo na hindi natatakot sa kanyang apelyido. Wala na ang mga tauhang sumusunod sa kanyang bawat utos. Ang tanging naririnig niya ngayon ay ang malakas at mapang-uyam na tawanan ng mga taong itinuturing niyang basura noon, na ngayon siyang nagdidikta ng bawat kilos niya sa loob ng kulungan. Ang kanyang ego ay tila isang gusaling gumuho. Iniiwan siyang mag-isa sa gitna ng mga guho ng sarili niyang kasalanan. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng isang pasilidad na may mapuputing pader at amoy ng matapang na antiseptiko, isang matandang babae ang nakaupo sa sulok ng isang silid. Si Doña Olivia ay tila isang anino na lamang ng kanyang dating mapagmataas na sarili. Ang kanyang mga mata, na dating naglalabas ng matatalas na titig, ay ngayon nakatitig sa kawalan, tila may hinahanap na mga hiyas sa gitna ng bakanteng hangin. Ang matinding ironya ng tadhana ay hindi maitatago. Ang lugar na minsang ginamit niya upang ipakulong at sirain ang katinoan ni Ligaya ay siya ring naging huling hantungan ng kanyang sariling isipan. Madalas siyang makitang nakikipag-usap sa mga pader, pilit na nag-uutos sa mga aninong akala niya ay kanyang mga katulong, habang mahigpit na nakayakap sa isang lumang unan na inaakala niyang maleta ng pera. Ang kanyang kabaliwan ay naging sarili niyang bilangguan, isang parusang mas masakit pa sa kamatayan dahil sa bawat saglit ng kanyang paggising, ang tanging bumubungad sa kanya ay ang mukha ng mga taong kanyang inapakan.
Habang ang mga Rodriguez ay unti-unting nilalamon ng kanilang sariling kadiliman, si Stella naman ay nagsimulang maglakad sa landas ng pagbabayad puri. Sa loob ng isang maliit na ampunan, sa labas ng probinsya, makikita siyang abala sa pagpapakain sa mga batang walang pamilya. Ang kanyang mga mamahaling alahas ay wala na, pinalitan ng isang simpleng krus sa kanyang leeg. Ang bawat pagngiti ng mga isang bata sa kanya ay tila isang balsamo na dahan-dahang nagpapahilom sa kanyang nagdurugong budhi. Tinanggap niya ang kanyang parole ng may mababang loob. Ipinapangako sa bawat panalangin na gagamitin niya ang natitirang sandali ng kanyang buhay upang itama ang mga pagkakamaling nagawa niya kay Ligaya at sa kambal. Ang kanyang pagsisisi ay hindi lamang sa salita, kundi sa bawat butil ng pawis na iniaalay niya para sa mga inosenteng buhay na katulad ng kanyang pinagnakawan noon. Sa loob ng kanyang bagong tahanan, nakatayo si Ligaya sa harap ng isang malaking bintana. Pinagmamasdan ng unti-unting paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay kahel sa buong langit. Hawak niya ang isang remote ng telebisyon at matapos mapanood ang balita tungkol sa tuluyang pagbagsak ng Rodriguez Corporation at ang kalagayan ng kanyang mga kaaway, dahan-dahan niyang pinindot ang button upang patayin ito. Ang katahimikan ay bumalot sa silid. Isang katahimikang hindi na nakakatakot, kundi puno ng kapayapaan. Walang halong kagalakan ang naramdaman ni Ligaya sa paghihirap ni na Carlos at Olivia. Sa halip, ang naramdaman niya ay isang malalim na kaluwagan, isang pakiramdam na tila isang mabigat na kadena ang tuluyan ng kinalas mula sa kanyang puso. Kinuha niya ang isang kahon ng mga lumang damit, ang mga damit na suot niya noong siya ay itinuring pang-alipin sa mansyon, at isa-isa itong itiniklop. Sa bawat tupi ng tela, tila itinitiklop din niya ang bawat hapdi, bawat sampal, at bawat gabing inilaan niya sa pag-iyak. Pagkatapos, buong ingat niyang inilagay ang mga ito sa isang itim na bag at itinapon sa basurahan sa labas ng bahay. Isang literal at espiritual na pagpapalaya. Naramdaman ni Ligaya ang dalawang maliliit na kamay na yumakap sa kanyang binti. Pagtingin niya sa ibaba, ang kambal ay nakatingala sa kanya nang may mga matang puno ng pag-ibig at tiwala. Binuhat niya ang mga ito at hinalikan sa noo, dinarama ang bango ng kanilang buhok na tila isang paalala na ang lahat ng unos ay lumipas na. "Mama, bakit ka po umiiyak?" Tanong ng isa sa mga bata habang pinupunasan ng isang butil ng luhang humulagpos sa pisngi ni Ligaya. "Hindi ito iyak ng lungkot, anak," tugon ni Ligaya ng may malambing na tinig. "Ito ay iyak ng pasasalamat dahil sa wakas, malaya na tayo." Habang papalubog ang araw, isang katanungan ang dahan-dahang namutawi sa kanyang isipan habang nakatingin sa malayo. Ang karma ay tapos na sa kanyang paniningil at ang hustisya ay naibigay na. Ngunit sa gitna ng kanyang bagong kalayaan, sapat na ba ang kanyang lakas upang harapin ang isang bagong simula kasama ang isang lalaking naghintay sa kanya sa gitna ng dilim, o may mga anino pa rin ng nakaraan na magtatangkang humabol sa kanyang kapayapaan? Ang malambot na sikat ng araw sa dapit hapon ay dahan-dahang gumagapang sa loob ng sala na nagbibigay ng gintong liwanag sa bawat sulok ng tahanan ni Leah. Ang katahimikan sa paligid ay hindi na nakabibingi, kundi puno ng isang uri ng musikang tanging ang pusong naghilom na ang makaririnig. Sa gitna ng malambot na carpet, ang kambal ay abala sa pagguhit. Ang bawat hagod ng Crayola sa papel ay tila mga hibla ng kulay na bumubuo sa isang bagong bukas, isang larawang wala ng bahid ng anino ng nakaraan. Ang kanilang mga tawa, na tila mga maliliit na kampanang tumutunog sa hangin, ay ang pinakamagandang gantimpala para sa lahat ng luhang ibinuhos ni Leah. Nakaupo si Leah sa mahabang sofa, pinagmamasdan ng kanyang mga anak. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay puno ng pasasalamat.
Sa kabilang panig ng silid, nakaupo si Don Javier Alonso sa kanyang paboritong silya. Ang matanda ay tahimik na nakangiti habang pinagmamasdan ang kanyang mga apo. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng pangamba para sa kinabukasan ni Lia, ay ngayoy mababakasan ng isang malalim na kapayapaan. Tila ba sa bawat ngiti ng mga bata, ang kanyang sariling pagod at sakit ay dahan-dahang naglalaho. Batid na ang kanyang legasya ay nasa mabubuting kamay na. Ang marahang pagpihit ng siradura ng pinto ay naghatid ng isang pamilyar na presensya sa loob ng silid. Pumasok si Gabriel, bit-bit ang isang bungkos ng mga sariwang bulaklak, mga puting liryo na ang bango ay agad na humalo sa amoy ng tsaa at crayola. Ang kanyang mga mata ay agad na naghahanap sa kinaroroonan ni Lia at nang magtagpo ang kanilang mga titig, isang kuryente ng kakaibang init ang dahan-dahang gumapang sa balat ni Lia. "Hi, Lia! I hope hindi ako nakadisturb sa inyo?" Malambing na sabi ni Gabriel. Ibinaba niya ang mga bulaklak at lumapit sa mga bata upang bigyan sila ng mga dalang pasalubong. Ang bawat kilos ni Gabriel ay puno ng respeto at katapatan. Isang uri ng pag-aalaga na hindi kailanman naramdaman ni Lia mula sa ibang lalaki. Paglipas ng ilang sandali, habang ang mga bata ay abala sa kanilang mga bagong laruan sa ilalim ng pagmamasid ni Don Javier, lumabas sina Lia at Gabriel patungo sa hardin. Ang malamig na simoy ng hangin ay humahaplos sa mga dahon na naglilikha ng isang banayad na kaluskos na tila ba ang kalikasan ay nakikinig sa kanilang pag-uusap. Ang bawat hakbang nila sa damuhan ay tila isang paglalakbay patungo sa isang bagong kabanata. "Lia, look at the sunset. Napakaganda, di ba?" Wika ni Gabriel habang dahan-dahang huminto at humarap sa kanya. Ang langit ay nababalot ng kulay rosas at lila, isang huling pagpupugay ng araw bago ito tuluyang magpahinga. Bahagyang hinawakan ni Gabriel ang kamay ni Lia. Ang kanyang mga daliri ay marahang sumingit sa pagitan ng mga daliri ng babae. Ang init ng palad ni Gabriel ay tila isang angkla na nagpapanatili kay Lia sa realidad, isang realidad na sa wakas ay maari na niyang tawaging sarili niya. "Gabriel, I can't thank you enough for everything. Mula sa asilo hanggang sa korte, you never left my side." Bulong ni Lia. Ang kanyang boses ay bahagyang gumaralgal sa tindi ng emosyon. "You don't have to thank me, Lia. Ginawa ko ang lahat ng yon dahil karapat-dapat kang mahalin ng tama." Tugon ni Gabriel. Ang kanyang boses ay malalim at puno ng katapatan. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha sa noo ni Lia. Isang banayad at matagal na halik sa noo ang ibinigay ni Gabriel. Isang halik na hindi nagdadala ng pagnanasa, kundi ng isang banal na pangako na kailanman ay hindi niya ito pababayaan. Ipinikit ni Lia ang kanyang mga mata. Hinahayaang ang damdaming iyon ay lumukob sa kanyang buong pagkatao. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pait ng nakaraan, ang pagtataksil ni Carlos, ang kalupitan ni Olivia, at ang lamig ng asilo, ay tila mga anino na lamang na tuluyan ng nilamon ng dilim. Ang tanging nananatili ay ang init ng yakap ni Gabriel at ang bawat mabilis na tibok ng kanyang sariling puso na muling natututong magmahal. "I'm willing to wait, Lia. Kahit gaano pa katagal ang kailanganin ng puso mo para tuluyang maghilom, I'll be right here." Bulong ni Gabriel habang marahang hinahaplos ang buhok ni Lia. Hindi sumagot si Lia, ngunit ang kanyang pagsandal sa balikat ni Gabriel ay sapat na upang sabihin ang lahat ng hindi kayang bigkasin ng salita. Ang katahimikan sa hardin ay nabali lamang nang tumakbo ang kambal patungo sa kanila. Ang bawat maliliit na kamay ng mga bata ay kumapit sa binti ni Lia at Gabriel. Ang imahe nilang apat sa ilalim ng naglalahong liwanag ng araw ay tila isang perpektong painting ng isang pamilyang binuo, hindi ng dugo lamang, kundi ng pagmamahal at paghilom. Habang ang gabi ay dahan-dahang lumulukob sa buong paligid, ang katanungang naiwan sa isipan ni Lia ay hindi na tungkol sa kung paano maghihiganti, kundi kung paano niya higit pang yayakapin
Ang bagong buhay na ito, isang buhay na puno ng kulay, puno ng pag-asa, at higit sa lahat, puno ng kapayapaang matagal na niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Ngunit sa likod ng matamis na ngiting ito, handa na ba siyang tuluyang bitawan ang bawat alaala ng pait bago ang huling pagtatapos ng kanilang kwento? 5 taon ang mabilis na lumipas, tila isang aklat na dahan-dahang binubuklat upang ipakita ang isang kwentong hindi na tungkol sa luha, kundi sa tagumpay ng kaluluwa. Sa loob ng malawak na bulwagan ng silungan ni Leah, isang pundasyong itinayo para sa mga kababaihang biktima ng karahasan at pang-aapi, ang amoy ng mga sariwang bulaklak at bagong pinturang mga pader ay nagbibigay ng isang uri ng pag-asa. Ang bawat sulok ng lugar na ito ay puno ng mga kwento ng muling pagbangon, mga buhay na tila mga tuyong dahon noon na ngayoy muling nagbubukadkad sa ilalim ng kalinga ni Ligaya. Nakatayo si Ligaya sa harap ng isang malaking salamin sa kanyang opisina. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay hindi na ang inang dugu-duguan sa malamig na sahig ng ospital, kundi isang babaeng ang tindig ay tila isang matatag na tore. Ang kanyang pananamit ay simple, ngunit puno ng dignidad. Ang kanyang mukha ay wala ng bakas ng takot, kundi isang malalim na kapayapaang pinaghirapan niyang abutin. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kanyang tiyan, kung saan ang peklat ng kanyang panganganak ay nananatiling isang sagradong marka ng kanyang pagiging ina. Isang peklat na hindi na nagpapaalala ng sakit, kundi ng kanyang kakayahang lumaban. Sa loob ng 5 taong iyon, ang katarungan ay dahan-dahang naningil sa bawat sentimo ng utang ng nakaraan. Si Carlos ay nananatili sa loob ng piitan. Ang kanyang pangalan ay tuluyan ng nabura sa listahan ng mga makapangyarihan, habang si Doña Olivia ay patuloy na nakikipag-usap sa mga anino sa loob ng pasilidad ng mga may diferensya sa pag-iisip. Hindi na naramdaman ni Ligaya ang pangangailangang magdiwang sa kanilang pagbagsak. Ang tunay na tagumpay para sa kanya ay ang sandaling hindi na siya nasasaktan kapag naaalala ang kanilang mga pangalan. Pinatawad na niya ang nakaraan, hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat ang kanyang puso sa kapayapaang walang hanggan. "Mama, handa na po ang lahat sa labas." Ang boses ng kanyang mga anak ay sabay na umalingaw-ngaw mula sa pintuan. Ang kambal ay malalaki na. Ang kanilang mga mata ay nagniningning sa talino at saya. Tumakbo sila patungo kay Ligaya at yumakap. Isang yakap na tila bumubuo sa bawat pira-pirasong bahagi ng kanyang pagkatao. Kasunod nila ay si Gabriel, na ngayoy asawa na ni Ligaya. Ang titig ni Gabriel ay nananatiling puno ng paghanga. Tila ba sa bawat araw na lumilipas ay mas lalo niyang minamahal ang babaeng sinagip niya mula sa dilim. Marahang ipinatong ni Gabriel ang kanyang kamay sa baywang ni Ligaya. Isang haplos na puno ng proteksyon at walang hanggang katapatan. "You look beautiful today, my queen," bulong ni Gabriel habang bahagyang idinidikit ang kanyang noo sa noo ni Ligaya. Ang init ng kanilang ugnayan ay tila isang apoy na nagbibigay ng liwanag sa buong silid. Lumabas silang 4 sa entablado upang harapin ang mga kababaihang tinutulungan ng pundasyon. Ang paglakpak ng mga tao ay tila isang daluyong ng pasasalamat na bumabalot sa buong gusali. Nang tumayo si Ligaya sa harap ng mikropono, ang bawat salitang lumabas sa kanyang bibig ay tila isang kanta ng kaligtasan. Ang buhay ay hindi laging madali. Panimula ni Ligaya, ang kanyang boses ay malinaw at puno ng damdamin. Minsan, ang mga taong inaasahan nating magmamahal sa atin ang siyang unang magtatapon sa atin sa dilim. Pero tandaan ninyo, ang kadiliman ay hindi katapusan, kundi isang pagkakataon upang mahanap natin ang sarili nating liwanag. Ang tunay na lakas ng isang babae ay hindi nasusukat sa dami ng kanyang tiniis, kundi sa tapang niyang bumangon, bawiin ang kanyang halaga at pumili ng pagmamahal na totoo at tapat. Matapos ang kanyang speech,
Naramdaman ni Ligaya ang mahigpit na pagkakahawak ng kanyang lolo, si Don Javier, sa kanyang kamay. Ang matanda ay nakaupo sa harap. Ang mga mata ay puno ng luha ng kagalakan. Alam ni Javier na ang kanyang misyon ay tapos na. Ang kanyang apo ay hindi na nangangailangan ng kanyang yaman upang maging malakas. Dahil ang tunay na kayamanan ni Ligaya ay nasa loob na ng kanyang puso. Habang papalubog ang araw, naglakad ang pamilya Alonso sa malawak na damuhan sa labas ng pundasyon. Ang langit ay nababalot ng kulay kahel at ginto. Isang huling pagpupugay ng tadhana sa isang kwentong nagsimula sa bagyo at nagtapos sa isang napakagandang takip silim. Tiningnan ni Ligaya si Gabriel. Pagkatapos ay ang kanyang mga anak na masayang naghahabulan sa mali. Wala ng katanungan, wala ng duda. Ang bawat hapdi ng nakaraan ay naging pataba sa lupa kung saan sumibol ang kanyang bagong buhay. Sa wakas, ang ligayang matagal na ipinagkait sa kanya ay hindi na lamang isang pangalan, kundi isang katotohanang kasama niya sa bawat paghinga, sa bawat tibok ng puso at sa bawat bukas na kanyang kakaharapin ng walang takot.